Saan ito? Pumunta ako. Hindi ako makapaniwala na nakarating ako sa isang sinaunang tribo. Dragon Rising. Dahil sa aking katandaan at kahinaan. Hindi ko na kayang gampanan ang tungkulin bilang pinuno ng Dragon Rising na tribo. Ngayon, kami sa tribong Longteng ay nangangailangan ng isang bagong pinuno na bata at malakas. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtitipon para sa halalan ng pinuno. Matandang pinuno. Masyado nang mahirap ang ating tribo. At ang ating mga armas ay luma na. Bawat pangangaso, hindi tayo nakakakuha ng biktima. Nagugutom tayo, hindi sapat ang pagkain at hindi tayo mainit. Ngayon, anong silbi ng pagtakbo para sa bagong pinuno? Nga, pinuno. Kahit ikaw, hindi mo mababago ang aming kahirapan. Ano bang kakayahan meron kami para baguhin ang sitwasyon? Matandang pinuno. Gising na ang banyagang nilalang. Ano ang gagawin natin sa kanya? Dalhin niyo siya sa akin. Mabangis na tao. Sa totoo lang, hindi naman tayo makakuha ng pagkain. Mas mabuti pang gamitin siya para mapuno ang tiyan. Pupunta ako. Kakasimula ko pa lang at kailangan na akong patayin. Bakit naman ako ganito kamalas? Nakaharap sa ganitong kaguluhan sa simula. Binabati ang may-ari ng sistema sa pagbonding sa Dragon Racing Tribe. Automatikong nakakuha ng kwalifikasyon bilang kandidato ng pinuno. Anong tunog iyon? Binabati ang may-ari ng sistema sa pagbonding sa Dragon Racing Tribe. Automatikong nakakuha ng kwalifikasyon bilang kandidato ng pinuno. Ang pananamit ng batang ito. Hindi ko pa kailanman nakita. Ang kanyang mga mata ay naiiba sa pamamaraan ng iba sa aking tribo. Hindi ba't siya ang ipinadala ng langit upang iligtas ang aking tribo? Tiyak na ganito nga. Batang lalaki. Bata pa. Alaynan. Pwede kitang hindi patayin. Pero gusto kong maging bagong pinuno ng aming tribo ng dragon na magdadala sa amin sa mas magandang buhay. Handa ka bang sumang-ayon? Nakita na ang host ay nahaharap sa krisis sa buhay. Matagumpay na nakabond ang sistema ng pagpili ng Diyos. Pumili na maging pinuno. Kailangang akuin ang responsibilidad ng kaligtasan ng tribo. Gantimpala, kasanayan sa pagbuo ng katawan sa ligaw. Tanggihan ang pagiging pinuno. Palayasin ang tribo. Gantimpala, 7 araw na survival supply pack. Sistema. Sa panahong ito ng mga sinaunang lipunan, ano ang silbi ng 7 araw na supply? Bagamat mabigat ang responsibilidad ng pinuno. Ngunit kahit papaano, may mga tao at teritoryo siya. Mas mabuti na iyon kaysa sa mag-isa sa disyerto, na nagtatangkang mabuhay. Matandang pinuno. Sang-ayon ako na maging pinuno. Sang-ayon ako na maging pinuno. Matandang pinuno. Hindi kilala ang taong ito. Maagang-maaga ang pagpapalit sa kanya bilang pinuno. Pinuno. Baka isang undercover agent siya mula sa ibang tribo. Di ba't nililigaw natin ang mga lobo sa bahay natin? Pinapagawa ko sa inyo na mamili ng bagong pinuno. Ayaw niya naman. Ngayon, napili ko na ang bagong pinuno. Nandito na naman kayo sa pagdududa. Wala na akong pakialam, ako na ang magdedesisyon. Siya na ang magiging bagong pinuno ng ating tribo. Ngayon, natapos na ang halalan. Umalis na kayo. Batang tao, hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Aking pangalan ay Wang Shaizeng. Hahaha. Wang Shaizeng. Sige, tandaan ko yan. Batang tao. Sa hinaharap ang ating tribong Longteng ay ipapasa na sa iyo. Kailangan mong pangunahan sila upang mabuhay ng maayos. Huwag kang mag-alala, matandang pinuno. Nangangako akong hindi kita bibigin. CJ, Jaimin. Tulungan mo akong bumangon. Tayo na. Si Wang, ang pinuno, ay pinilit ng aking lolo, na ikaw ang maging pinuno. Hindi ko hinihingi ang laki ng iyong kakayahan. Ngunit hindi dapat masira ang tribong Longteng sa iyong mga kamay. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari. Sa kabaligtaran, gagawin kong mas mahusay ang tribong Longteng. Maging pinakamakapangyarihang tribo sa mundong ito. Naayos lang. Binabati kita. Host, sa pagpili na maging pinuno ng Dragon Racing Tribe, ang wild body training technique ay inilalabas na. Ano ang gamit ng wild body training technique na ito? Ang teknik na ito ay maaaring lubos na mapabuti ang pisikal na kondisyon. Hindi tinatabla ng anumang lason. Talagang karapat-dapat na gantimpala mula sa sistema. Ang pamamaraan ng pag-ensayo na ito ay talagang malakas.
Binabati kita, host. Ang pamamaraan ng pag-ensayo ng barbaric body refinement ay naabot mo na ang antas ng beginner. Ang iyong katawan, lakas at bilis ay nagkaroon ng malaking pag-unlad. Ang pisikal na katangian na nakuha sa barbaric body refinement. Maaari rin itong ipasa sa iba. Nakapractice na ako ngayon ng batayang diskarte sa pagbuo ng katawan na makakapagpatuloy sa buhay. Sa lipunang ito, Puno Wang, masama na. Kakatakbo lang ng lolo ko, nagdugo siya. Ngayon ay nasa estado ng koma. Ano? Dalhin mo ako para makita ang lolo ko. Puno Wang, ayaw kong mamatay ang lolo ko. Mabangis na pagsasanay ng katawan. Mag-umpisa. Lolo, gising ka na. Kanina, sobrang nag-alala ako. Ayos lang si Lolo, di ba? Unang pagkakataon ng host na gumamit ng kapangyarihan para iligtas ang tao. Gantimpala para sa host. Nakuha ang kasanayan sa pangangaso na laging tama ang tira. Puno ng tribo. Sa kasalukuyan, kami ay mga dragon racing tribe. Mga nakatabing prutas sa gubat. Halos wala nang natitira. Hindi pa nakabalik ang pangkat ng mga ngaso sa loob ng 3 araw. Walang maipagmamalaking huli. Ang ating tribo. Halos ubos na ang mga panustos. Matandang pinuno. Mag-alala po kayo. Dadating ako kasama ang pangkat ng pangangaso. Para manghuli sa labas. Tiyak na bibigyan ko ang ating tribo ng masaganang buhay. Ay, sandali lang. May mga kawan ng mga usa sa harap. Magkubli muna tayo. Mga kawan ng ligaw na usa. May pagkain na tayo ngayon. Nga. Punong Wang. Pero ang pana ko, hindi kayang patayin ang ganitong kalaking usa. Napaka-alerto ng mga ligaw na usa. Hindi talaga natin sila mahuli. Itong bagong pinuno. Isang sibat lang ang nakapatay ng isang ganap na lalaking usa. Ang galing naman nito. Dati tayo. Umaasa pa sa batong sibat. Napakabihira nating makahuli ng mga usa. Bilisan mo, tingnan mo. Isang iglap lang, napatumba na ng pinuno ang lahat ng usa. Sa wakas, hindi na tayo magugutom sa ating tribo. Nga. Hoy, ngayon nga. Marami tayong nahuli ng mga usa. Bumalik tayo sa tribo. Dragon. Alam mo ba, matandang pinuno, kakaalis lang natin ng sandali. Nakakuha kami ng ganitong karaming mga hayop. Ito ang pinakamahirap na hulihin na usa. Lumabas kami, at diretsyong nahuli ng 5 piraso. Noon, hindi ko naisip na posible ito. Lahat ng iyon ay mga hayop na nahuli ninyo. Matandang pinuno, lahat ng iyon ay nahuli ng nag-iisang pinuno Wang. Ikaw lang ang nakakuha ng biktima na iyon. Napaka-wild ng usa na ito. Kahit ilang tao pa ang sumugod, hindi pa rin siguro nila mahuhuli. Mas lalo na kung mag-isa lang. Paano niya nagagawa iyon? Mukhang tama ang desisyon ko na gawing bagong pinuno ng tribo ng Longting siya. Tama ang desisyon ko. Kakaumpisa lang niya ngayon, at nagdala siya sa ating tribo ng ganitong malaking sorpresa. Mukhang, tiyak na may dadala niya ang Dragon Racing Tribe patungo sa kalakasan. Ay, Ginoong Pinuno. Nakita ko ngayon sa kapatagan ang ilang mga nakakain na mais at mga ligaw na gulay. At mayroon ding mga gamot na makapagpapagaling. Bukas, dadalhin ko ang mga tao para mangolekta nito. Ngunit ngayong gabi, kakain tayo ng isang ligaw na usa para mapuno ang tiyan. Oh. Ay. May pagkain na tayo. Natuklasan ang mapapakinabangan pagkain. Inilabas ang misyon ng Diyos na pagpili. Piliin. Mag-ipon ng sapat na half-month na pagkain. Mais at mga wild na gulay. Premyo, likido para pabilisin ang paglago ng halaman. Piliin ang ikalawa. Hindi kinokolekta ang gantimpala, permanenteng tumaas ang itsura. Dagdagan ng 50 sa simpatsya ng mga magagandang babae sa tribo. Ang pagpapaganda ay nakakapagpataas din ng simpatsya ng mga magagandang babae. Medyo malakas ang tukso nito. Pero kahit gaano pa kaganda, hindi naman pwedeng kainin. Sa ganitong primitibong tribo, kung gutom ka, wala nang magagandang babae. Mahalaga munang masolusyonan ang gutom at uhaw. Sistemang pipiliin ko. Kailangan munang kumain ng maayos para mailakas sa pag-ibig. Binabati ang may-ari ng sistema sa pagkakakuha ng likido para sa pagpapabilis ng paglago ng halaman. Otomatikong nailagay na ito sa espasyo ng sistema. Bakit hindi umalis si Chief Wang? Ipinapakilala ko sa inyo. Tingnan mo ang mataas na halaman na iyon. Ito ay mais. At yung mababang tumutubo. Ito ay mga ligaw na gulay. Lahat ng ito ay nakakain. Tingnan mo yung nasa tabi. Ito ay ligaw na fuling na pwedeng gamitin sa gamot.
Oh, ang mga bagay na ito ay dati. Akala ng lahat ay para sa mga hayop. Hindi akalain na pwede rin palang kainin ng tao. Marami kang alam, Datuwang. Itong mais na ito, kapag itinanim sa lupa, at inalagaan ng mabuti, pwede itong tumubo ng bagong tangkay ng mais. Paulit-ulit tayong makakapag-ani. Ganap na masusolusyonan ang ating problema sa pagkain. Tingnan ninyo, ang berdeng-berde na lugar. Iyan ang ligaw na fuling. Maari itong gawing gamot para sa sakit at tulungan ang tao. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ito anihin. CJ. Masyadong malayo ang lugar na ito mula sa ating tribo. Hindi ito maginhawa para sa pagtatanim. Mahirap din kasi para sa atin ang pitasin. Kumuha tayo ng ilang. Dalhin natin sa aming tribo para magtanim. CJ. CJ. Itatanim natin ang binhi ng mais at mga wild na gulay. Itatanim natin. Pagkatapos, pumunta ka sa ilog malapit para kumuha ng tubig. Dalhin mo dito, diligan mo. Oh, CJ. Sistema, kukunin ko ang likido para pabilisin ang paglaki ng halaman. Paraan ng paggamit pagkatapos dilute sa tubig. Diligan sa ugat ng mais. Ratio ng dilution, 1 patak sa 10 kilo ng tubig. Sistema. Ito ang likido para pabilisin ang paglaki ng pagkain. Mayroon bang mga side effect? Malusog at walang polusyon. Walang side effect. Kaya pwede na itong itanim ng malawakan. Sa ganitong paraan, maayos na ang problema sa kabuhayan ng tribo. Tungkol sa pagkain. Dumating na ang tubig. Sandali lang. Puno ng wang. Ano ang idinagdag mo sa tubig na ito? Ito ay nutrient solution para pabilisin ang paglaki ng mga halaman. Pagkalipas ng ilang araw, makakapag-ani na tayo ng mga butil. Ayos na. Huwag ka nang magsalita ng marami. Dali ng diligan. Oh. Sige na. Sa loob ng ilang araw, pwede na tayong pumunta para kunin. Tara. Later ng tribo. Alaynan, ito yung tanim namin noong nakaraang 2 araw. Mais at mga gulay. 2 araw pa lang, lumaki na. Ang taas na nito. Lolo Chief, sa normal na kalagayan, hindi ito lalaki agad ng ganito. Pero, King Chief, anong nilagay dito? Oh, tama. Sustansyang likido. Sustansyang likido. Ano ang sustansyang likido? Na may ganitong kamanghamanghang epekto. Itong sustansyang likido na ito, ay talaga, pabilis ng paglago ng halaman na likido. Sa ngayon, mukhang maganda ang epekto nito. Matandang pinuno, anong uri ng nutrisyon ito? Wala pa tayong narinig na ganito. Baka ito ay mahika. Siya, gusto niyang saktan tayo. Gusto niyang saktan tayo. Ay, itong bagay na pinapalakas ng mahika. Kakainin ba ito? Kung ito ay lason, hindi ba tayong lahat ay nakain ng lason? Later ng tribo. Walang sama ng loob ang tribo namin sa inyo. Bakit niyo kami saktan? Alam niyo ba, mahihirap na talaga ang tribo namin. Ganon ang ginagawa niyo. Para bang pinapainit niyo ang aming puso. Later ng tribo. Pinilit kong ipaglaban ang opinyon ng lahat. Gagawin kang bagong pinuno ng aming tribo. Iyon ay upang isipin mo ang kaligtasan ng tribo. Hindi upang kumain ng mga bagay na hindi pa natin narinig o nakita kailanman. Kung magpupumilit ka, CJ, dapat ay patunayan mong hindi ito nakakalason. Ginoong pinuno, maaari kong patunayan iyon sa iyo ngayon din. Na ito ay walang lason at hindi nakakapinsala. Tingnan ninyo, si Ginoong Wang mismo ang susubok. Napatunayan na talagang walang masama. Ngayon, wala nang nagdududa, di ba? Itong nutritional liquid. Itong bagay na ito, talagang walang lason at hindi nakakasama. Matandang pinuno. Itong nutritional liquid ay isang biyaya mula sa langit. Maaari itong dagdagan ang lasa at ani ng mga halaman. At saka, bilang pinuno ng ating tribo, kailangan kong isaalang-alang ang kaligtasan ng ating mga tao. Ang pinuno ay may mga kayamanan mula sa langit. Tiyak na siya ay ipinadala ng Diyos. Palakasin ang ating tribo. Ano ang gagawin ng pinuno sa hinaharap? Susuportahan ko siya. Lumabas ang sistemang pambihirang pagpili. Pumili. Ang host ay mangunguna sa mga tao. Sa paligid ng tribo at sa lugar ng pangangaso. Maglagay ng mga bitag. Guhit ng bitag ng gantimpala. Pumili ng 2. Panatilihin ang kasalukuyan. Huwag maglatag ng bitag. Gantimpala, isang tigre na balat. Walang mali sa pagpipili ang ibinigay ng sistema. Ngayon, ako na lang ang umaasa. Tiyak na hindi ako makakahuli ng maraming biktima. Hindi kayang suportahan ang buong pamilya. Kung marunong lang mag-set up ng bitag, mas mabuti sana. Sistema, gusto kong pumili na manguna sa pamilya.
Mag-set up ng bitag. Naipamahagi na ang mapa ng paggawa ng bitag. Sa tulong ng mapang ito, makakapag-set up ng bitag. Sa hinaharap, hindi lamang natin magagawang epektibong mahuli ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga hayop, kundi makakapagdepensa rin tayo laban sa pag-atake ng mga dayuhang tribo. Napakabuti. Mga kapatid, upang makakuha tayo ng ilan sa mga maliliit at katamtamang laki ng mga hayop, para mapalakas ang ating puwersa, at makapagdepensa laban sa pag-atake ng mga dayuhang tribo. Ako ang magtuturo sa inyo kung paano maglagay ng bitag. Magandang paraan ito. Noon, lagi kaming inaabala ng mga hayop. Kung magkakaroon tayo ng mga bitag, hindi na tayo matatakot sa kanila. Yung mga malalakas na tribo, lagi kaming inaapi. Kahit na tayo igalit, ngunit hindi natin masabi. Talagang napakagaling ng paraan ni Chief Wang. Kaya't ngayon ay pupunta tayo upang maghanda ng bitag. CJ. Lahat kayo ay dito muna. Maghukay ng isang 3 metrong lalim na hukay at ilagay ang mga tinik sa butas. Tapos takpan ang butas ng mga dahon. Kapag natapos na ito, maaari na tayong magtago at maghintay na mahuli ang biktima. Ang bitag na ito natin, talagang nakahuli ng isang baboy ramo. Hahaha. Leader Wang Yu, ang galing ng paraan mo. Sa hinaharap, hindi na kami kailangang makipaglaban sa mga hayop. Leader Wang, yung paraan mo, talagang humanga ako. Hindi pa ako nakakita kailanman. Ang ganitong paraan ng paghuli. Ang tribo naming Dragon Soaring ay susunod sa iyo. Tiyak na lalo pang lalakas. Tiyak na magtatagumpay tayo. Ganyan din ang iniisip ko. Siyempre, ako na ngayon ang bagong pinuno. Kaya hindi ko dapat bigin ang lahat. Ang tiwala ng matandang pinuno sa akin. Kailangan kong pangunahan ang lahat. Upang maging mas malakas ang grupong ito. Puno Wang, sa mga nakaraang araw, ang ginawa mong kontribusyon para sa kaligtasan ng ating tribo ay aming nakikita. Sige, sabihin mo, paano mo gustong pasalamatan ka namin? Sige, sabihin mo, paano mo gustong pasalamatan ka namin? Matandang pinuno, sobrang magalang ng sinabi mo. Isa rin ako sa ating tribo. At saka, dahil naging bagong pinuno na ako ng ating tribo, kailangan kong akuin ang bigat na ito ng buong puso upang ang mga tao sa ating tribo ay mamuhay ng mas mabuti. Simula ngayon, maaasahan kong maipagkakatiwala ang tribo ng mga bulaklak sa iyo. Nasa iyong mga kamay na ito. Hindi kita bibigyan sa mga inaasahan ng matandang pinuno. CJ, itaas ang baboy ramo. Putulin, ibigay sa ating mga tao. Simula bukas, kailangan nating palawakin ang ating sakahan at palawakin ang ating pangangaso. Tanging sa ganitong paraan, ang ating tribo ay magiging mas malakas. Susunod ako sa mga plano ng punong Wang. Basta't huwag lang akong magutom. Aling Wang, mula ngayon, ikaw na ang aming pangunahing suporta. Pinapayagan mo kaming makipaglaban sa mga aso. Hindi kami kailanman makikipaglaban sa mga manok. Kami ay susunod sa mga plano ni Aling Wang. Sino kayo? Kami ay mula sa katabing tribo ng mga tigre at lobo. Narinig naming marami kayong nakuhang pagkain kamakailan. Gusto mo bang magbahagi sa amin? Ang tigre at lobo na tribo ay ang malakas na tribo sa paligid. Mas malakas pa sila kaysa sa aming longting tribo. Kung gagawin ko ang lakas ng loob, mapapalayas ko sila. Siguradong magdadala ito ng sakuna sa aming tribo. Wala nang magagawa kundi magpasensya na lang. Kunin mo na. CJ. At ito pa. Mabagal at walang ingat. Mag-ingat ka. Tara. Lumabas ang sistemang pambihirang pagpili. Pumili ng isang host na nahaharap sa panlabas na banta. Kailangang mabilis na pataasin ang lakas ng tribo. Gantimpala ng isang antas ng Diyos na pana. Kasama ang paggawa ng mapa. Pumili ng 2, huwag pansinin ang banta. Hayaan ang tribo na nakawin. Gantimpala ng doble ng ninakaw na mais. Ito ang pagpili ng 2. Mukhang nalutas ang kasalukuyang krisis. Ngunit, kung hindi natin papansinin ang banta na ito, ang kanilang tribo ng mga lobo, maaaring lalong tumindi ang kanilang pananakot sa aming tribo. Kaya para maresolba ang krisis na ito, kailangan nating palakasin ang lakas ng tribo. Sistema. Pinili ko, binabati ang host, na nakakuha ng diagram para sa paggawa ng pambihirang pana. Automatikong nakaimbak na sa sistemang espasyo. Sistema, gusto kong kunin ang pana. Sa pagkakaroon ng pana at ng plano para sa paggawa nito, mabilis kong mayaangat ang lakas ng tribo. Ganito. Hindi na tayo matatakot sa pagsalakay ng mga dayuhan. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Kahapon ng gabi ang tribong Tiger at Wolf
ay pumunta sa ating tribo upang magnakaw ng pagkain. Ito ay nagbigay sa akin ng isang seryosong problema, at iyon ay dapat nating palakasin ang kakayahan ng ating tribo sa laban. Tanging kapag lumakas ang lakas ng ating tribo, maaaring harapin ang lahat ng kaaway na dumarating. Tribong Tigre at Lobo. Naku! Ang tribong ito ang pinakamalakas sa lahat ng tribo natin. Sa laban, maaaring nakatingin na sila sa atin. Ano ang dapat nating gawin? Ay, ang pinuno ng mga wang. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat nating gawin? Ay, huwag kayong mag-alala. Basta sundin nyo lang ang paraan ko. Siguradong makakapagpataas ito ng lakas ng laban ng ating tribo. Anong paraan? Tingnan ninyo. Ang bagay na ito ay tinatawag na pana at panghampas. Mas madali itong gamitin kaysa sa pana. At mas malakas pa. Kahit ang mga baguhan, ay mabilis na matututo kung paano gamitin ito. Kung may darating na kaaway, tiyak na hindi na sila makakabalik. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng crossbow. Tingnan nyo ang katawan ng crossbow na ito. Dapat itong gawin mula sa matibay na kahoy. Itong mga braso ng crossbow, dapat itong gawin mula sa pinakamasiglang kahoy. Gumamit ng mga tendon ng hayop. Ang paggawa ng string ng crossbow gamit ito ay pinakaangkop. Ang susi ay ang estruktura ng crossbow mechanism. Maaaring ito ay maipit ang kawit, para mas maging matatag ang pagbaril. Mamaya maghati-hati na kayo sa paggawa. Unang matutunan ang simpleng paraan ng paggawa. Sa hinaharap, unti-unti nating pagandahin pa. Isa pa. Yung slot sa katawan ng pana. Kailangan mong paluin hanggang sa maging makinis. Kailangan ito para mas maayos na makalabas ang mga palaso ng crossbow, na mas matatag. Sa pagkakaroon ng ganitong sandata na crossbow, kaya nating pabalikin ang mga kaaway na may pinakamaliit na gastos. Ngunit, para makasurvive sa ganitong primitibong lipunan, kailangan din nating maghanap ng mas maraming yaman at mga potensyal na kaalyado. Uy, matandang pinuno, alam mo ba kung saang lugar may tribo na mahusay manghuli? Oh. Sa malalim na gubat doon ay may isang tribo ng mga batong oso. Madalas silang manghuli. Ang galing naman. CJ, kaya dalhin ko na ang ating nakolektang wild puhon. At ang grupo ng mga ngaso para hanapin sila. O sige, magandang ideya. Anong tribo kayo? Anong pakain ninyo sa aming tribo? Tunay ngang hindi nagpapanggap ang tribo ng baka na batong ito. Tingnan mo ang kanilang paraan ng paggawa ng mga kasangkapang bato. At pati na rin ang pagkakabuo ng kanilang mga balat ng hayop. Ipinapakita na sila ay magagaling na mga ngaso. Kung makikipag-alyansa tayo sa kanila, malaki ang maitutulong sa paglago ng ating tribo. Sa katunayan, makakatulong ito ng malaki. Pinuno ng mga bato. Ngayon, narito ako sa tribo ng mga bato-baka. Gusto naming makipag-alyansa sa inyo. Gusto naming gamitin ang aming tribo ng mga halamang gamot na nakakatulong sa pagpapagaling para mapalitan ng karne ng hayop ninyo. Mag-alala kayo. Marami kaming mga halamang gamot. Ang pinuno ng tribo ng Longteng ay mukhang isang taong may karanasan sa pakikipag-usap. At saka, may matatag na pinagkukunan ng mga halamang gamot ang kanilang tribo. Sa katunayan, madali lang masaktan kapag nanghuli ng mabangis na hayop. Napakabuti ng alyansang ito para sa ating tribo. Biglang nagsuka ng dugo ang aking lolo, ang pinuno. Napakaputla ng kanyang mukha. Kailangan niya ng halamang gamot para makabawi. Sino sa inyo ang may paraan para magpagaling? Ay, pinuno. May dala akong mga halamang gamot, kaya kong magpagaling. Kaya't pasensya na, Aling Wang. Aling Wang, itong mga halamang gamot mo, talagang makakapagpagaling ng sakit ng aming matanda. Siyempre. Pagkatapos niyang inumin ang halamang gamot na ito, mabilis siyang magigising. Ang estado ay babalik sa dati. Gising na ang lolo ko. Hahaha, Chief Wang. Maganda ang halamang gamot mo. Kukunin ito ng tribo namin. Paano naman kami? Magdadala kami ng karne ng baboy ramo at karne ng lobo. Makikipagpalitan kami ng halamang gamot. Sa hinaharap, maaari tayong magtulungan ng pangmatagalan. Sige, dadalhin ko ang mga tao sa iyong tribo. Sa aking tribo ng huling daga, mangunguha tayo ng wild porya. Si Shijuan, dalhin mo ang 2 tao sa tribo. Dalhin ninyo ang aming wild baboy at lobo. Kasama si Pangulo ng tribo. Puntahan ang kanyang tribo para makipagpalitan ng gamot. Sige, Pangulo. Sasama na ako ng tao ngayon. Ginoong pinuno. Si Shijuan, anak na babae ng pinuno ng Shiksong na tribo. Nakipagkasundo na kami sa kanilang tribo. Para sa pangmatagalang kooperasyon. Gamit ang aming wild fooling. Kapalit ng kanilang karne ng hayop.
Magandang negosyo ito. Napakaraming karne ng hayop. Sapat na ito para sa atin sa loob ng ilang panahon. Pupunta na tayo upang mangolekta ng ligaw na fuling. Sa hinaharap, hindi na tayo mag-aalala sa pagkain at inumin kasama si Aling Wang. Maganda ang kalidad ng halamang gamot na ito. Iwanan na lang ang karne ng hayop para sa inyo. Aling Wang, natapos na natin ang palitan na ito. Alaynan, sige, aalis na kami. Kung sakaling may iba pang bagay sa hinaharap, maaari natin itong ipagpalit. Jiki, ibigay mo sa akin ang mga balahibo at armas. Pati na rin ang kalahating suplay ng pagkain ng inyong tribo. Kung hindi, ang aming tribo ng mga tigre at lobo ay magpapasimula na ng atake. Balaw, palaging magkaaway ang dalawang tribo natin na hindi nakikialam sa isa't isa. Ngayon, para sa kaunting pagkain at mga balahibo at armas, ayaw mo nang ang magpakamukha, ha? Lasiw, ang inyong tribo ay isang pangkat lamang na binubuo ng matatanda, may sakit at may kapansanan. Wala talaga silang kakayahang lumaban. Mag-ingat ka. Itigil mo na ang pag-imbak ng pagkain. Ibigay mo na rin ang mga armas sa akin. Kung hindi, saka ko kayo sisirain. Alin ang mas mahalaga? Ikaw ang magpasya. Sobra ka na. Pinagsasamantalahan mo kami sa aming mahihinang tribo. Ano ba to? Kung may lakas ka, subukang nakawin ang pagkain ng ibang tribo. Yung ganitong gawain mo, talagang nakakapangilabot. Lumabas na ang sistema ng Diyos na pagpili. Piliin. Pinangunahan ng tagapagpili ang mga tao. Talunin ang mananakop na si Balang. Sumuko sa iyo. Gantimpala, isang piraso ng Kiblood Pill. Malaking pagpapahusay sa lakas ng host. Pumili ng dalawa, talunin ni Balang. Maging kanyang alipin. Ang host ay paalisin ng kanyang mga kababayan mula sa tribo. Bilang pinuno ng tribo. Paano ako magiging alipin ng iba? Pinili kong talunin si Balang. Ang Kiblood Pill ay naipadala na sa system space. Sa harap ko, nagdala ng tao para nakawin ang aking tribo. Akala niyo ba ang bagong pinuno ko ay walang silbi? Sa pagkakataong ito, hindi na ako makikipagkompromiso. Kailangan kong ipakita sa inyo mga mananakop. Magbayad ng presyo. Ikaw pa ang nagtatawa sa akin. Gusto mong saktan ang aking tribo. Pinayagan mo ba? Anong klaseng tao ka, batang walang hiya? Ako ang bagong dato ng tribo ng Dragonfly. Bagong dato. Jiki, kayo ang tribo ng Longteng. Talagang wala ng tao, di ba? Nahanap niyo ang ganitong puting mukha. Bilang inyong bagong pinuno. Sa pagkakataong ito, kung pipiliin niyo lang na sumuko, maaari kong garantiya na hindi kayo mamamatay sa gutom. Ano sa tingin niyo? Balang. Gusto mong magpasakop kami. Halimaw ka. Ang pagtuturo ng bibig ay walang magandang kahihinatnan. Totoo ba? Huwag mong akalain na ang tribo ninyo, ang mga tigre at lobo, ay mas malakas kaysa sa amin. Kaya kayang-kaya ninyong magyabang ng ganito. Sa tingin ko, dapat kayo, ang tribo ng tigre at lobo, sumuko sa aming tribo ng dragon. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa, batang hamog? Magtanong muna kung pumayag ang aking flying axe. Hangal na pangarap. Hindi ba't isang hangal na pangarap? Malalaman mo na. Maghanda na sa laban. Ito ang pagtatanggol. Sa dangal ng aming tribo ng Longteng. Kailangan naming talunin sila, para tuluyang magpasakop sila sa amin. Ano ito? Ito ang bagong gawa kong pana. Ganito lang kaunting bagay. Hindi nito masasaktan ang aking lahi. Ihanda ang palakol. Anong klaseng sandatang mahika ito? Ito ay espesyal na. Regalo na inihanda ko para sa iyo. Natalo ka. Harapin ang hamon ng makapangyarihang tribo. Matatag na humarap ang pinuno ng tribo. At natalo pa ang mga bawang. Ibig sabihin nito, hindi na kami ang tribo ng dragon. Mapapahamak ng ibang tribo sa hinaharap. Hindi ko akalain na matatalo ako sa isang mahinang tribo. Ang nakakahiya naman. Pero hindi ako kayang talunin niya. Pakiramdam ko pa nga, yung isang pana niya kanina, hindi niya ginamit ang buong lakas. Kung tatanggapin ko na natalo ako, yung tribo namin, ang tigre at lobo, ay tuluyang mawawala ang dangal. Kung hindi ko ito aminin, hindi kanya basta-basta pakakawalan. Sumusunod ako. Bawang. Sa buong buhay mo, marahil hindi mo naisip na ang tribo ninyong tigre at lobo ay matatalo sa amin, ang tribo ng dragon. Ito ay tinatawag na sariling gawa, sariling pagdurusa. Sa pagkakataong ito, ako'y nagpakasigla lamang. Kung gusto nyo, gawin nyo ang nais nyo, dahil ikaw ay sumuko na sa amin. Kaya't kayo, tribo ng mga tigre at lobo, dapat kang maging bahagi ng ating Dragon Racing Tribe. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang pinuno ng Dragon Racing Tribe. Mayroon kang ilang pribilehiyo.
Ngunit hindi mo dapat gamitin ang pribilehiyong ito para mang-api ng mga kasamahan. At ako naman, mag-iisip ako ng paraan upang mapabuti ang buhay ng ating tribo. Ikaw at ako ay sama-samang palakasin ang tribo ng dragon. Ako ang iyong talunan. At pinayagan mo akong maging iyong pangalawang pinuno. Ay, hindi mahalaga. Kailangan ko ngayon. At tulad mo, na may kakayahang pamahalaan, naniniwala ako, na tiyak na magagawa mo ito ng mabuti. Ayos. Salamat, pinuno. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Mula ngayon. Balang, siya ang iyong pangalawang pinuno. Dapat mong igalang siya. Kung may kailangan kayo, huwag mag-atubiling lumapit sa kanya. Balang. Dalhin ninyo ang inyong mga tribo dito. CJ, aalis na ako ngayon. Pumunta ka at lagyan ng gamot na may katangian ang ating mga nasugatang kababayan. Ilagay ang mga espesyal na damo. Ang pinuno ng kaharian na ito ay tunay na nagmamalasakit sa aking mga kababayan. Kahit na ako'y natalo. Hindi ako nalait. At siya ay napakatotoo sa akin. Kaya't mas dapat kong ibigay ang aking buong puso at lakas. Nakatulong kami sa tribo ng Longteng. Ngayon, ang tribo namin, ang Longteng, ay unti-unting lumalakas. Panahon na rin para gumawa tayo ng ating totem, ang dilaw na dragon. Ang ating totem, ang dilaw na dragon, ay maaaring magbigay sa atin ng lakas upang protektahan ang ating tribo. Ang galing naman. May sarili na rin kaming totem. Kapag may totem na tayo, hindi na tayo mga maliit na tribo na pwedeng sakupin. May isang pinuno na namumuno sa tribo ng Dragonfly. Mas nakaramdam na ako ng kapanatagan sa kanyang kasalukuyang mga resulta. Naging pinuno ako sa loob ng dekada. Pero hindi ko nagawa iyon. Ginawa niya iyon sa loob ng ilang araw. At pinatibay ang tribong Longteng ng husto. At nagtatag pa siya ng totem ng tribo. Ito ay isang mahusay na paraan upang pag-isahin ang pananampalataya ng mga tao sa tribo. Akon at Alang, kayo ang magdadala ng malalaking bato. At saka ako ang mag-ukit ng totem. Panahon na rin para tayo ay mag-alay. Aalis na kami para magdala ng mga bato. Tara! Ngayon, magsisimula na tayo sa pag-aalay. Nagliwanag na, nagliwanag na. Nagliwanag na ang totem. Nagpakita ang dilaw na dragon. Tiyak na pagpapalain niya tayo. Luhod na, dali. Luhod na, dali. Binabati kita, host. Naitayo na ang totem ng tribu. Bendisyon ng gantimpala totem, antas nagsisimula. Bahagyang tumaas ang katangian ng katawan ng tribu. Ngayon, pakiramdam ko puno ng lakas. Ako rin. Pakiramdam ko ang katawan ko. Ngayon, kahit harapin ang dalawang ligaw na hayop, hindi na ako matatakot. Sige na. Ngayon tapos na ang ritual. Uuwi na kayo. Talagang epektibo ang gamot na ito. Ang aking teknik sa pagbuo ng katawan ay umabot na sa ikalawang antas. Ngayon, lumaki na ang tribo ng husto. Sa pamamagitan lamang ng pangangaso, hindi pa rin sapat para sa aming pangangailangan sa buhay. Kung makakapag-alaga tayo ng sarili nating mga hayop, iyon ang pangmatagalang solusyon. Ay! Ang damuhang ito. Maganda ang kalidad ng mga damo. Napakabagay para sa pag-aalaga ng kambing. Mga hayop na madaling sanayin. Lumabas ang God-level selection system. Pumili ng isa. Ang host ay pinangunahan ang kanyang tribo. Mag-alaga ng mga ligaw na kambing. Gantimpala, kakayahan sa pag-aamo ng hayop. Walang gagawin. Gantimpala, isang ligaw na kambing. Anong silbi ng isang ligaw na kambing na ito? Mayroon na tayong aklat ng pag-aamo. Hindi ko naman gustong mag-alaga ng marami. Mag-aalaga lang ako ng ilan. Pinili ko ang sistema. Naipamahagi na ang kasanayan sa pag-aalaga ng hayop. Sa tulong ng gantimpala mula sa sistema. Ang kasanayan sa pag-aalaga ng hayop. Mas madali nang mag-alaga ng mga ligaw na hayop. Kung ganito, makakapaghanda tayo ng mas maraming pagkain para sa ating mga tao. Susunod, kailangan nating ayusin ang ating mga tao para manghuli ng mga ligaw na kambing. Akon at Alang. Puno ng Wang. Mayroon ka bang ibang utos? Balak kong paunarin ang industriya ng pag-aalaga ng hayop. Magsimula tayo sa panghuhuli ng mga kambing. At pagkatapos ay mag-aalaga tayo ng mga kambing. Kapag sila ay nagparami na, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na supply ng kambing. Ganoon. Hindi lang tayo magkakaroon ng gatas ng kambing. Magkakaroon din tayo ng mas marami pang pagkain. Puno ng Wang. Magandang ideya ito. Sinusuportahan kita. Pero, paano tayo manghuli ng mga ligaw na kambing? At saka, matigas ang ulo ng mga ligaw na kambing na ito. Paano natin sila
mapapasanay sa ating bagong kapaligiran. Ay, alang. Maganda ang tanong mo tungkol dito. Kailangan nating gamitin ang sariwang damo upang akitin ang ligaw na kambing. At saka, gamit ang lubid na jute, hulihin sila. Ilalagay sa kulungan sa tribo. Araw-araw, pakainin lang sila ng sariwang damo. Ay, kambing nga pala. Hindi naman ito isang mabangis na hayop. Madali lang itong sanayin. Napakadali lang sanayin ang mga kambing. Siyempre. Sige na, pumunta na tayo at akitin ang mga ligaw na kambing. Congratulations sa pagkuha ng ligaw na kambing. Nagsimula na ang tribo. Paraan ng pagkuha ng gatas ng kambing bilang gantimpala. Napaka-nutritious nitong gatas ng kambing. Ay, dapat ko nang ipaliwanag ito sa mga kasamahan ko. Ay, Akun. Ikaw, kapag walang ginagawa, pakainin mo yung puting kambing. Magpakain ka pa ng damo ng mas marami. Tapos wala namang masama kung pisilin mo siya ng gatas. Siyempre, siya ang ating pinagkukunan ng gatas. Ito. Pagsisilang ng gatas. Hindi ko pa nasubukan, hindi ko alam. Dito, hindi ko rin may tuturo sa'yo. Pagdating ng gabi, punta ka sa tent ko. Turuan kita ng mano-mano. Ang chief ng tribo ang galing talaga. Nagawa niyang gawing tupa ang mga ligaw na kambing. Mukhang mataba at malaki pa nga. Sa 5 kambing na ito, isa ang lalaki, 4 ang babae. Para sa pagpaparami ng ligaw na kambing. Siguradong may pangangalaga na tayo. Ay, ang taas ng narating natin. Sa susunod, araw-araw papalitan mo yung ram ng isang ewes na papasok. Kapag nanganak sila ng mga tupa, paulit-ulit lang ito. Magkakaroon tayo ng walang katapusang balat at karne na makakain. Ala, Alkun. Yung mga ligaw na kambing. Saan kayo nang huli? Matandang pinuno. Si Haring Pinuno ang nag-akit sa mga ligaw na kambing. Papunta sa bitad. Kaya nakuha namin sila. Matandang pinuno. Yung 5 ligaw na kambing. Ito ang simula ng aming tribong pang-umaalaga. Sa hinaharap, umaasa kami sa pang-umaalaga. Magkakaroon kami ng tuloy-tuloy na karne. Oy, Lakan. Ano ba ang pang-umaalaga na ito? Yung pang-umaalaga na ito ay nakasalalay sa pagpapalaki at pagpaparami. Upang makakuha ng mga produktong galing sa hayop, halimbawa karne, itlog, gatas, at mga produktong hayop, tulad ng balat, lana, at bi. Ito ang industriya ng livestock. Mukhang maganda nga. Uy, matandang pinuno. Yung 5 ligaw na kambing, 4 sa kanila ay mga inahing kambing. Sa hinaharap, kukunin natin ang gatas ng tupa mula roon. Iyon ang mahalagang pinagkukunan ng pagkain natin. Puno. Ito, gatas ng ligaw na kambing. Pwede bang inumin? Siyempre, pwede. Yung gatas ng ligaw na kambing. Pero ito ang mahalagang pinagkukunan ng nutrisyon natin. Yung gatas ng ligaw na kambing. Siksik sa lasa. At may aroma pa. Talagang masarap. Oh, noong gabing iyon, ako at si Ikon ay nag-usap ng magdamag sa tent. Natutunan na niya kung paano magpiga ng gatas ng tupa. Ang gatas mula sa bundok na ito. Kahit hindi ko pa natikman. Pero ang lasa nito ay napakatamis at mabango. Kung hindi dahil kay Chief Wang, hindi namin malalaman na pwedeng inumin ang gatas ng ligaw na kambing. Ako rin, nadiskubre ko lang ng pilya. Lumabas ang sistema ng pagpili. Piliin. Pinangunahan ng pinuno ang tribo sa panahon ng pagsasaka. Limitasyon ng misyon, 6 na buwan. Gantimpala ng mataas na antas ng teknolohiya sa pagtatanim. Pumili ng 2 upang panatilihin ang kasalukuyan. Gantimpala ng 10 ektarya ng magandang lupa. 10 ektarya. Talagang malakas ang tukso na ito. Ngunit, kahit gaano pa karaming lupa, kung hindi ko naman ito itatanim, sayang lang. Ang aming tribo ngayon ay talagang napakaluma ng teknolohiya sa pagsasaka. Upang makakuha ng matatag na pinagkukunan ng pagkain, kailangan na makuha ang mas advanced na teknolohiya sa pagsasaka. Sistema, pumili ako na ipamahagi na ang mga advanced na teknolohiya sa pagtatanim. Ang mataas na teknolohiya ng pagtatanim na ito, talagang kapaki-pakinabang nga, at makakatulong pa ito sa mga tao sa tribo, na matutong gumamit ng mas mataas na teknolohiya sa pagtatanim. Siyempre, kailangan din silang turuan, na magtanim, maglagay ng pataba at mag-araro. Tanging sa ganitong paraan, para talaga nilang matutunan itong technique. Naku! Ulan yata. Yung mga taniman natin nasa mababa. Kakainin talaga ng tubig. Kung ganito, lahat ng mga pananim natin mapuputol at masisira. Hindi pwede. Ito ay pagkain ng lahat sa loob ng ilang buwan. Kailangan kong maghanap ng paraan para maubos ang tubig. Puno Wang, mukhang lumalakas ang ulan. Malapit na ang anihan ng mais. Kung sakaling malubog ito sa ulan, ang hirap ng ating trabaho. Sayang naman lahat ito. Puno ng Wang, ano ang gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako sa maisan ngayon. Gamitin niyo muna ang mga batong sibat niyo.
Dito sa maisan. At sa tabi ng mga ligaw na gulay. Maghukay ng isang kanal. Ano ang gagawin sa mga nahukay na lupa? Ilagay ito sa tabi ng bukirin. Pagsamasamahin at patatagin. Mag-iisip ako ng paraan para linisin ang butas ng kanal. Tayo na, gumalaw na. Tara! Ngayon gusto kong mabilis na paglilinis ng baradong drainage. Kailangan na lang gamitin ang wild body refinement technique. Ang host ay nakaligtas sa panganib ng malakas na ulan. Gantimpala, binhing panlaban sa tubig. Ang binhing palay na ito ay napakaangkop sa ganitong mainit na kapaligiran. Kapag nagtanim ng malaki-laki, makakabunga tayo ng maraming pagkain. Lumapit kayo. Puno ng wang, mayroon pa bang bagay na kailangan naming gawin? Itong buto na ito ay isang buto ng pananim na hindi tinatabla ng tubig. Maaaring itanim sa tubig. Maaari pa ring makagawa ng pagkain. Ganitong kaliit na pananim, maaari bang tumubo sa tubig? Ang ganitong buto ay hindi tutubo sa lupa. Hindi ba't sayang ang lakas at yaman? Huwag kayong mag-alala. Ang butong ito ay maingat kong inihanda. Basta sundin ninyo ang sinasabi ko. Tinitiyak ko na sa hinaharap, makakakain kayo ng sapat. Alang, sa pinuno ng wang, kapag umuulan, itanim mo ang mga buto na ito sa tubig. Hindi magtatagal. Makakakuha tayo ng isang ani ng mga butil. Tara, umuwi na tayo. Puno ng wang, nabulok na ang mais na ito. Maaari pa bang kainin ito? Sinaunang tribo. Madilim at mahalumigmig ang kapaligiran. Madaling masira at mabulok ang mga butil. Gumagawa lang ako ng mga bagay na magtatagal para sa pag-iimbak ng pagkain. Upang mapanatili ang mga pagkain na mahirap makuha. Lumabas ang sistema ng pagpili na pambihira. Pumili, gumawa ng palayok para sa pag-iimbak ng pagkain. Gantimpala, paunang gabay sa paggawa ng palayok. Pumili ng dalawa, baliwalain ang problema sa pag-iimbak ng pagkain. Gantimpalaan ng 20 kilo ng mais. Walang paraan para mag-imbak ng pagkain. Kahit gaano pa karaming mais ang ibigay sa akin, sayang lang ito. Magandang mungkahi ng sistema. Matutong gumawa ng palayok, kaya magkakaroon tayo ng paraan para mag-imbak ng pagkain. Sistema. Pipiliin ko ang. Nagsimula na ang pamamahagi ng pangunahing gabay sa paggawa ng palayok. Ngayon, mayroon na tayong gabay sa paggawa ng palayok. Mas madali na ang paggawa ng mga palayok. Ngunit ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang tamang luwad. Hayaan silang maghanap ng luwad. Ang aming pagkain ay nasira. Pero, nakita ko, isang makatuwirang solusyon. Ito ay paggawa ng isang mas malaking palayok. Ilalagay namin ang pagkain dito. Para mapanatili ito ng epektibo. Pero kailangan kong maghanap ng ilang luwad. Balang, ikaw ang mamuno sa mga tao para gumawa ng mas malaking pugon. Ako naman ay hahanap ng luwad. Ito ay iiwan ko sa iyo. CJ, huwag mag-alala, Puno. Tinitiyak kong magagawa natin ang misyon. Sama mo akong maghanap ng putik. Puntahan mo ang putik na iyon. Ulit-ulit mong haplusin. Parang, nagpipiga ng gata sa kambing. Ganyan lang. Paulit-ulit na pagmamasa. Naiintindihan. Puno ng wang. Gagawin ko na ito. Luwad. Mataas ang nilalaman ng bakal. Malakas ang pagganap. Mga produktong palayok na ginawa. Mahabang oras ng pagpepreserba. Pinuno. Nagawa na, tingnan mo. Itong mga palayok na inihurnong. Hindi rin pwede. Talagang sayang lang ng lakas at yaman. Itong mga palayok na inihurnong hindi rin pwede. Sobrang sayang ng oras. Mas mabuti pang lumabas at manghuli kaysa dito. Tumahimik kayong dalawa. Nagluluto tayo ng mga palayok. Talagang isang patuloy na proseso ng pagsubok at pagkakamali ito. Naniniwala ako na sa kakayahan ng pinuno, tiyak na makakaya natin ito. Ayos na luto ng palayok. Huwag kang mag-alala. Siguradong magagawa ko ito. Alaynan. Sige, ipagpatuloy natin ang pag-ihaw. Tara. Tingnan mo. Ang ating pinuno, si Wang. Nakagawa na ng dekalidad na palayok. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi ninyo. Itago ninyo ang inyong mayabang na asal. Kayo ay sumuko na. Sa aming tribo. Kaya't isara na ang bibig ninyo. Ano? Mali ba ang sinabi ko? Sobra na ang pang-aapi ninyo. Akala nyo ba mahalaga ako sa tribo ninyo? Walang masama. Ngayon din ay itinatako ang hangganan sa inyo. Ay! Anong sinasabi mo? Dahil tayo ay mga tao ng tribong Longteng. Iyan ay isang pamilya. Dahil sa isang maliit na bagay, ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Hindi sila magkasundo. Hindi ito tama. Ngunit ako, ay hindi makatiis sa kanilang kawalang galang sa iyo. Ikaw, huwag ka nang magsalita. Si Wang Yuzhang, noong panahong iyon tinanggap kami, at binigyan kami ng karne, at iba't ibang uri ng pagkain. At dinala kami, tungo sa mas mataas na sibilisasyon. Hindi mo alam kung paano magpasalamat.
Sinasabi mo pa ang ganitong bagay. Sige lang, ang layunin ng pagbake ng mga palayok na ito ay para lamang mag-imbak ng pagkain at karne, di ba? Ikaw, humingi ng tawad kay Datu. Pasensya na, nagkamali ako, Datu. Ay, hindi na kailangan ganyan. Magkakapatid tayo. Ang mahalaga, natututo kang magbago. Ngayon, lahat tayo. Ilagay na agad ang pagkain sa palayok. Anong nangyari sa kanya? Baka may sakit siya. Alam ko. Maaaring nahilo lang siya. Hindi siya busog kumain. Ganito, magpapadala agad ako ng tao. Ihatid mo sa kanya ang pagkain. Ginoong Pinuno. Hindi siya nagugutom. At hindi rin siya may sakit. Kulang siya sa asin. Kulang sa asin. Ginoong Wang. Ito, ano ang asin? Wala kaming narinig tungkol dito. Tama, Hepe Wang. Kung kulang ang katawan sa asin, ano ang mga sintomas? Ito, kapag kulang ang katawan sa asin, magkakaroon ng mga sumusunod na sintomas. Nanghihina. Malabo ang isip. Sa matinding sitwasyon, maaaring magkaroon ng mga muscle spasm o kahit pagkasubsob. Ngunit, ang silbi ng asin ay hindi lang ito. Maaari itong ilagay sa mga ligaw na karne at gulay para mapataas ang lasa ng pagkain. Oh, ganito pala kalaki ang epekto ng asin. Saan kaya tayo makakahanap ng asin? Dahil, mahalaga ang asin sa ating katawan. Kaya, handa akong samahan si Aling Wang para maghanap ng asin. Balak kong dalhin ang mga tao sa tribo para maghukay ng asin sa bundok ng tigre. Ano? Bundok ng tigre. Yung bundok ng tigre. Sobrang malayo niyan mula sa ating tribo. At saka marami pang malalaking mabangis na hayop. Napakadelikado ng lugar na iyon. Baka mas mabuti pang huwag na lang. Puno ng Wang. Talagang napakadelikado ng bundok ng tigre. Mas mabuti pang pumunta tayo sa ibang lugar at maghanap ng kaunti. Sa totoo lang, ang iyong kaligtasan ay napakahalaga para sa aming tribo. Kung sakaling mapanganib ka, maaaring ang aming tribo ay palaging humaharap sa mas malaking panganib. Pangulo ng tribo, itong bundok ng Diyos ng tigre. Hindi lang mabagsik na mga hayop ang meron. Marami pang iba pang malalakas na tribo. Kung pupunta tayo ng ganito, baka makipagbanggaan tayo ng direkta sa kanila. Pangulo ng tribo, mag-isip ka pa ng mabuti. Sa kasalukuyan, ang tribo namin, hindi namin pwedeng mawala ka. Nga, gawin natin ito. Magpapadala ako ng pinakamatapang na mandirigma sa ating tribo. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta mismo. Kailangan kong pumunta mismo. Alam ko na lahat kayo ay nagmamalasakit para sa akin. Bilang pinuno ng tribong ito, tiyakin kong mapoprotektahan ko ang aking sarili. At ang lahat. At saka, ang kakulangan sa asin ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kalusugan ng lahat. Bilang pinuno, siguradong ako ang mauuna. Kung magpapasya kang pumunta, sasama ako sa iyo. Kahit na makatagpo ng ibang makapangyarihang tribo o mabangis na mga hayop, may laban pa ako. Kahit papaano, matutulungan kitang magpahinga at magpasaya. Kailangan ng mga barlong manatili sa tribo. Protektahan ang kaligtasan ng mga tao sa tribo. Ako na ang magdadala ng pangangaso. Ito, dahil sinabi mo na, pinuno. Kailangan ko na lang sumunod sa utos. Pero, ganito, Bapao, noon ay ang aming tribo, pinakamalupit na mandirigma. Sa misyon na ito, pinayagan ko si Bapao na samahan ka. Kaya't magbaliw part. Kasama ang hunting team. Tayo'y umalis na. Nasa loob na tayo ng gubat ng tigre. Mag-ingat kayong lahat. Dumarating na ang tigre. Mula ngayon, ito ang karne ng ating tribo. Dahil nagkita na tayo, huwag natin itong palampasin. Haring pinuno, ganito ka mabangis. Ang hari ng mga hayop ang saber-tooth tiger. Wala rin akong tiwala na kaya kong hulihin ito. Kung hindi, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretso tayong dumaan sa likod nito. Akala ko pa naman ikaw ay mandirigma ng tribong tigre at lobo. Isang simpleng hayop lang ito. Para makakain ng karne ang ating mga kababayan. Kailangan nating mahuli ang tigre na ito ngayon. Kung natatakot ka, pwede pa tayong bumalik sa tribo ngayon. Hindi ito takot. Ulitin ko pa. Ayokong may masaktan. Naiintindihan niyo ba? Chieftain, humihingi ako ng permiso na makipaglaban para mapatay ang hayop na ito. Sandali lang. Ang tigre na may pangil ay hindi pangkaraniwan. Huwag basta-basta makipaglaban. Kayo ay mahalagang puwersa ng tribo. Kayo ay mga elite ng tribo. Hindi dapat magkamali. Itong tigre. Ako ang bahala dito. Puno ng Wang. Hindi ako nagkakamali, di ba?
Gusto mong makipaglaban sa tigre na may talim ng espada mag-isa? Hindi pwede. Kahit na hindi tayo maghanap ng asin sa bato, dapat ay protektahan ka namin. Alam ito ng kuya ko. Hindi niya ako patatawarin. Hep Wang, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ito biro-biro. Tumingin ka ng mabuti dito. Kung paano ko natalo ang tigre na ito. Ang ganda ng karne ng hayop na ito. Sayang na mawawala ito. Sobrang sayang talaga. Sinasabi ninyo na si Aling Wang ay nag-iisa laban sa Saber-tooth Tiger. Kaya ba niyang talunin ito? Kahit na hindi niya kayang talunin ito. Basta't siya'y nasa panganib. Dapat tayong mga kapatid ay tumakbo upang iligtas siya. Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Aling Wang ay nag-iisa. Pinuto ng palakol ang Saber-tooth Tiger. Tara na. Pagkatapos, dadalhin natin ang Saber-tooth Tiger na ito. Pag nahanap natin ang rock salt, uuwi na tayo sa tribo. Isang malaking tigre ito, na pinatay mismo ng ating pinuno, gamit ang palakol. Pinuno. Ang iyong lakas sa laban ay talagang kahanga-hanga. Kami sa tribong Tiger at Wolf, ay talagang nakakaangat na makasama kayo sa tribong Dragon Racing. Sobrang taas na ito para sa amin. Anong sinasabi mong mataas o mababa? Dahil sumali na kayo sa aking tribo. Ako na ang magiging responsable. Para sa inyong kaligtasan. May mga damit, pagkain, tirahan at transportasyon. Huwag na nating pag-usapan iyon. Buhatin ang tigre. Tayo na. Mag-ingat tayo. Sa wakas natagpuan na. Ang maliit na minahan ng asin. Hindi na tayo mag-aalala sa asin mula ngayon. Sino kayo? Kami ay mula sa tribong Huiteng. Nais naming mangolekta ng kaunting asin sa bato dito. Ang mga lugar na ito ay pag-aari na ng aming tribong asin sa bato. Dapat kang kumuha ng asin sa ibang lugar. Hindi kayo welcome dito. Wang Yuzhang, hindi nila tayo pinapayagang mangolekta. Kung hindi, kailangan nating sumugod. Hindi naman marami ang mga tao sa tribo nila. Kapag natalo natin sila, makakakuha tayo ng karapatan mangolekta dito. Nandito tayo para mangolekta ng asin mula sa bato. Hindi namin nilalabanan ang inyong tribo. Mas mahalaga sa amin ang kapayapaan. Balak ko pa ring makipag-usap muna. Chieftain, hindi kami nandito upang sakupin ang inyong teritoryo. Gusto lang naming mangolekta ng ilang asin sa bato. At sana'y mapagbigyan ninyo kami. Pwede kaming magdala ng aming mga palayok mula sa tribo. Ang karne ng hayop at mga halamang gamot ay ipagpapalit. May mga palayok ang tribong Longteng. Siyempre, kung kailangan ninyo, maaari kaming magpadala ng tao para kunin ito. CJ, ngunit, gusto kong subukan ang lakas ng tribo ni Longteng. Kaya ba ninyo na makipagtagisan sa akin bilang mandirigma? Pumili, tanggapin ang hamon ng pinuno ng tribo ng asin. Gantimpala, pagkain na pinatuyo, at mga teknolohiya sa pag-imbak. Piliin ang ikalawa. Tanggihan ang paligsahan. Gantimpala ng isang sako ng asin. Isang sako ng asin. Sapat lang upang malutas ang agarang problema. Kung makikipag-ugnayan sa tribo ng mga bato, may walang katapusang supply ng asin. At matutunan ang teknolohiya ng pag-aatsara. At saka, inanyayahan ako ng harapan. Kung tatanggihan ko ang hamon, hindi ba't masyado akong duwag? Sistema, pipiliin ko. Nakuha na ng host. Teknolohiya ng pag-aasin at pag-imbak ng pagkain. Sa pagkakaroon ng teknolohiya ng pag-aasin at pag-imbak ng pagkain, dagdag pa ang paggamit ng rock salt. Makakain na ng mga tao sa tribo ang masarap na pagkain at mga pinatuyong karne. Dalhin yung dalawa ang tigre pabalik, at saka, kunin nyo ang mga palayok ng ating tribo. CJ, tara na. Sang-ayon ako sa iyo. Ngunit sa tingin ko, mas mabuti na. Hanggang dito na lang. Ayos lang. Sa ganitong paraan, ang pinuno ng tribo ng asin ay isang mandirigmaring mahilig makipaglaban. Kung hindi na kailangang magpabida ng lakas. Puno, Wang, ang pinuno ng tribo ng asin ay may masamang intensyon. Hayaan mo akong makipagpabida sa kanila. Walang anuman. Pakiramdam ko, hindi naman nila ako gagambalain. Sige na, gusto ko rin sanang maranasan ito. Ang ibang tribo, ang lakas ng pinakamalakas na mandirigma. Ako ang pinuno ng tribo ng asin. At ako rin ang unang mandirigma ng tribo ng asin. Umaasa ako na maipapakita mo ang pinakamalakas na lakas ng inyong tribo. Magkompetensya tayo. Kung matalo ako, ang mga lutuan nyo ay mapupunta sa amin. Haha, hindi nyo rin makukuha ang asin na bato. Sige, mag-alala ka. Ipapakita ko ang pinakamalakas kong kakayahan. Para rin mapatunayan sa inyo. Kami ang tribo ng Dragon Racing. Tunay na lakas sa laban. Puno.
Ang tribo ng Dragon Rising ay parang isang maliit na tribo, at ang taong ito ay may napakatibay na kamao, na direktang tinalo ang unang mandirigma ng aking tribo ng Rock Salt. Paano niya nagawa iyon? Ulitin mo. CJ, makatagpo muli ang pinuno ng tribo ng asin. Para sa isang laban. Karangalan ko ito. Magpatuloy tayo. Pinuno. Hahaha. Kahit na natalo ako sa dalawang laban na ito. Pero may isang pakiramdam na masaya at malaya. Karapat-dapat ang Dragon Tribe sa ating paggalang. Kaya itutuloy ba natin ang ating kalakalan? Siyempre, maaari. Itutuloy natin ang kalakalan. Palitan ng kalakal. Hindi ko pa alam. Ano ang iyong buong pangalan? Ang pangalan ko ay Wang Shaizeng. Ako ang pinuno ng tribong Longteng. Maghanda ka para sa Pangulo ng Kaharian. Na may asin na bato. Pangulo. Ako ay tutol sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Ang asin na ito ay sagradong bagay ng ating tribo. Paano natin maaring ibigay ito sa kanya? Ito ay hindi paggalang sa mga Diyos. Elder yan. Ito ay palitan ng mga bagay. Paano ito makakasakit sa mga Diyos? Bukod dito, wala na tayong mga palayok at pagkain sa tribo. Malapit nang masira at mabulok ang karne. Kung may kakayahan kang lutasin ang problemang ito, siyempre, maaari nating kanselahin ang transaksyon. Ito. Ayaw ko pa rin. Ang mga lutang nilang dalang tapayan ay nakakalason. Hindi ba't pinahihirapan ito ang mga tao ng ating tribo? Ito ang ating sagradong bagay. Naging kanila na ito. Elder yan, mukhang nagkakamali ka. Kami ay hindi gumagawa ng nakalalasong palayok. Nais lang naming makipagpalitan ng normal. Chief Wang, dinala namin ang mga palayok. CJ. Leader ng bato. Elder ng bato. Tingnan ninyo. Itong magagandang palayok. Gawa ito ng aming tribo. Para sa pag-iimbak ng pagkain at karne ng hayop, lahat ay magagandang pagpipilian. Yung lutuan na ito ay hindi masama. Pero, ayaw ko pa rin makipagpalitan sa'yo. Medyo matigas ang ulo nitong elder yan. Matigas ang ulo. Kung ilalagay sa modernong panahon, isa siyang taong ayaw magbago, isang matandang nakasanayan na lang ang lahat. Nananatili sa luma, ayaw tanggapin ang bago. Isang tao, pakiusap. Dalhin ang matanda. Binabalik mo ang mga banyagang bagay sa tribo. Ito ay paggalang sa mga Diyos. Sa ganitong paraan, lalabag ka sa mga Diyos. Magdadala ito ng mas malaking kapahamakan sa aming tribo. Kalamidad, matigas ang ulo. Nalilito, dalhin niyo na. Bitawan niyo ako. Nahiya si Dato ng Hari. Si Elder yan lang ang medyo matigas ang ulo. Nakita ko na ang mga palayok nyo. Napakaganda ng kalidad. Nagpa siya akong makipagpalitan. Puno ng bato. Kaya't magkasundo tayo. Magkasundo tayo. Ha. Hindi ka ba nahirapan ng ibang tribo? Puno ng Hari. Kahit na nakatagpo tayo ng tribo ng asin sa bato. Pero sa pamamagitan ng magkaibigan nating pakikipag-usap, nagpalitan tayo ng bagay para makuha ang asin sa bato na gusto namin. Kung wala, okay na rin. Ay, Pangulo ng tribo. Ang iyong kontribusyon sa aming tribo. Lahat tayo ay nakatingin dito. Alam mo, iniisip namin ang kabutihan mo. Jaimin, itong asin na bato. Kailangan itong durugin gamit ang bato. Ihalo sa tubig, at ibigay sa mga sugatang tao ng tribo. Pupunta ako mamaya. Susunod. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-atsara ng mga wild na karne at gulay. Yung mga karne na may lasa, at mga gulay ang pinakamalasa. Ang galing. Hindi pa tayo nakakain ng atsara na karne. Medyo hindi na ako makapaghintay. Gusto mong matikman? May isa pang bagay. Mahalaga sa amin ang asin na ito. Kaya huwag kayong mag-aksaya. Sa pagitan ng ating mga tribo, hindi rin pinapayagan ang pag-agawan. Ito ang aking patakaran. Sana isusundin ninyo. Kung mayroong hindi sumusunod sa patakarang ito, huwag mo akong sisihin sa pagpapaalis sa inyo sa tribo. As at the sun. Susunod, ituturo ko sa lahat ang pag-aasin ng karne at gulay. Balang. Una, durugin ang asin ng bato. Ilagay ito sa palayok. Pagkatapos, gupitin ang karne ng ligaw. Ilagay din ito sa palayok. Haluin ang kamay ng maayos. Hayaan itong nakatayo ng ilang sandali. Ang pinatuyong karne na ito ay handa na. Gano rin ang atsara. Sa panahong ito, lahat tayo ay medyo pagod na. Pero, may mga bagay pa rin na kailangang ayusin. Pinuno Wang. Ngayon, ang mga tao sa ating tribo ay patuloy na dumarami. Kailangan nating magtakda ng malinaw na plano. Ang ating mga tungkulin. Tama ang sinabi ng matandang pinuno. Tayo sa tribo ay dumarami na. Siguradong may mga tamad. Simula ngayon, Akun, ikaw ang pinuno ng pangkat ng pangangaso. Ikaw ang responsable sa lahat ng pangangaso sa tribo. Ang mga nahuhuli ay ipapamahagi ng pantay-pantay. Bawal lang, ikaw ang kapitan ng pangkat ng mga mandirigma. Alang, ikaw ang pangalawang kapitan. Kayong dalawa ang responsable sa seguridad ng tribo.
upang maiwasan ang mga mabangis na hayop, atake ng mga dayuhang tribo. Naiintindihan, Jaimin, ikaw ang pinuno ng grupo ng pagtatanim. Ikaw naman, ang responsable sa pagtatanim ng mga pananim. Kolektahin ang mga pananim, bawal kumain ng nakaw. Lahat. Tungkol sa aking plano, may pagtutol ba kayo? Wala pong pagtutol. Kahit gaano man kayo kasipag, magmadali na kayong umuwi at magpahinga. CJ, Tara. Maghintay ka sandali. Pinuno, gusto mo akong makausap ng mag-isa. Mayroon bang problema? Bawang, nakita mo rin. Ngayon, mabilis ang pag-unlad ng ating tribo. Medyo mabilis. Nababahala ako. Magkakaroon ng ibang tribo na manghihimasok para agawin ang pagkain at karne ng hayop. Tulad mo. Kaya kailangan kita na magpatrolya sa gabi. Huwag mag-alala, pinuno. Simula ngayong gabi, kasama ko ang mga kapatid ng tribo. Pagod ka na ng ilang araw, magpahinga ka na ng maaga. Salamat sa iyong pagsisikap bilang deputy chieftain ng ating tribo at kapitan din ng ating mandirigma. Binigay mo sa akin ang napakahalagang posisyong ito. Ako ay tiyak na magpapakasaya para sa iyo. Kailangan kong tumulong sa iyo. Sino ka? Huwag makialam sa aming tribo ng Dragon Racing. Lumabas. Saan ka galing, itim na bata? Sabihin mo. Anong tribo ka ba? Bakit ka nandito sa aming tribo ng Dragon Racing? Ano ang layunin mo? Huwag magpaligoy-ligoy. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung anong tribo ako. Matigas pa rin ang bunganga mo. Akala mo kung hindi ka magsasalita. Hindi ko mabubuksan ang bibig mo, ano? Maniniwala ka ba sa akin? Wasakin ko ang ngipin mo gamit ang isang batong pang-ukit. Kung gusto mong pumatay, sige, pumatay ka. Huwag masyadong mag-aksaya ng salita. Ikaw, wala akong maaring sabihin. Balang. Anong nangyayari? Itong maliit na itim na bagay. Hindi ito tao ng ating tribo. Mukhang pamilyar. Siguradong mga espiya mula sa ibang tribo. Tinanong ko siya kung anong tribo siya. Wala siyang sinabi. Napakatigas ng bibig. Baka dapat siyang patayin. Ay, hayaan mo na siyang umalis. Puno ng tribo. Isa lang siyang espiya. Kung palayain ang tigre sa bundok, magdadala ito ng panganib sa ating tribo. Wala akong problema, nandito naman ako, di ba? Mag-alis kayo dyan. Hayaan niyo siyang umalis. Huwag na kayong magsalita pa. Wala na akong sasabihin kahit ano. Ikaw. Wala akong tinanong kahit ano. Talagang ayaw kong malaman ang kahit ano. Puno ng Wang. Bakit niya pakakawalan ang espiya na ito? Hindi ba't sayang ang lahat ng ito? Puno ng Wang kung pakakawalan mo siya. Parang pinabalik mo ang tigre sa bundok. Magiging panganib ito sa ating tribo. Nagdulot ng malaking epekto. Walang anuman. Wala rin naman kaming nawala. Kayong dalawa, humakbang kayo at hayaan siyang makaalis. Ito. Talagang pinapayagan mo akong umalis. Bakit ka pa nagkukwento? Gusto mo bang talagang hayaan akong bumagsak ang isang pako sa iyong ipin? Sabi ko na nga, tanga ka talaga. Pangulo. Talagang hindi ko maintindihan. Yung pagpapalaya mo sa tigre. Ano ba ang iniisip mo? Balawa. Ganito ang mga taong tulad niya. Karaniwan ay mga ibang tribo na nag-aalaga ng mga patay na mandirigma. Kahit patayin mo siya, hindi siya magsasabi ng kahit anong salita sa iyo. Pero kailangan niyang bumalik para magulat, di ba? Sundan mo siya ng tahimik mula sa likuran. Tingnan mo kung saan talaga siya pupunta. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin. Huwag kang kumilos ng walang pahintulot. Puno Wang. Ano bang nangyari sa isip mo? Paano mo naisip ang ganitong paraan para makahuli ng malaking isda? Mauna na ako. Puno Wang. Talagang napakagaling ng taktika mo. Hindi inasahan ng espiya na ito. Ang tunay na dahilan kung bakit natin siya pinakawalan. Itay. Itay, nakabalik na ako. Ano ang nakuha mong impormasyon sa pagpasok mo sa tribo ng Longteng? Tungkol sa tribo ng Longteng, talagang nakakuha sila ng maraming pagkain. May karne ng saber-tooth tiger, at maraming mga palayok, at rock salt. Ngunit nahuli ako ng kanilang patrol, na nagbabantay. Ngunit pinakawalan ako ng kanilang pinuno. Pabalik. Ano? May patrol ang kanilang tribo sa gabi. Alaynan, paano mangyayari yon? Sinusundan ka. Bobo ka. Sinusundan. Imposible yan. Wala naman akong sinabi. Paano posible na may sumusunod sa akin? Bitawan mo. Ikaw ay tao ng tribong Longteng. Hindi ko akalain na matalino ka. Nakasunod ka pa sa aming tribo. Sinusundan mo ako.
Ikaw, itim na batang ito. Ang tigas ng dila mo. Ano man ang paraan, hindi mo mabubuksan ang iyong bibig. Ang aming pinuno, gumamit ng isang paraan ng panghuli ng kuneho gamit ang agila. Hindi ko akalain na mahuli ka talaga. Kahit na matagpuan ninyo ang aming tribo. Ano ngayon? Tribong Dragon Rising. Pero isa lang itong maliit na tribo. Hindi ba? Sila ay may lakas pang makipagdigma sa atin. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung dapat bang makipagdigma o hindi. Kundi ang aming pinuno ang magdedesisyon. Ang pinuno ng tribong Longteng. Sa ganitong maikling panahon, isang tribo na nasa bingit ng pagkalipol. Umunlad sa ganitong antas. Hindi maliit ang kakayahan ng pinuno. Mukhang kailangan kong makilala ang taong ito. Pumunta ka at sabihin sa pinuno ng tribong Longteng na nahuli ko ang kanyang mga tao. Kung gusto niya ng tao, kumuha ng pagkain, karne ng saber-tooth tiger, at asin mula sa palayok bilang kapalit. Kung hindi sila papayag, sasalakayin ko ang kanilang dragon racing tribe. Dalhin mo ito. Bitawan mo. Itay. Ang mga bagay na ito ay mahalagang yaman ng tribo. Gagamitin ba nila ito para makipagpalitan ng tao? Gumamit ka ng isip mo. Hindi mo ba kayang ayusin ang simpleng bagay na ito? Paano ako makakatiyak na maaasahan kita sa hinaharap? Na ipagkakatiwala ko ang tribo sa iyo. Lupa, kayo ang mga tao sa aming paligid na tribo. Sabi ng aming pinuno na si Kili, kayo mga tribo, ay hawak na ng aming pinuno. Kung gusto ninyong humingi ng tao, kailangan ninyong dalhin ang pagkain ng inyong tribo. Karne ng saber-tooth tiger. Buhang asin ang ipapalit. Nahuli ang bawang. Mukhang mas malakas ang tribong ito kaysa sa inaasahan ko. Makikita rito, kailangan kong gumawa ng plano. Sabihin mo sa inyong pinuno na alagaan ang aking mga tao. Kung sila ay nasaktan, ibubuhos ko ang lahat upang ang inyong tribo ay magbayad ng mataas na presyo. Sasabihin ko sa ating pinuno. Suriin ang sistema, ang pangkalahatang lakas ng labanan ng tribong Kuiman. Napakatapang ng tribo ng Kuimang. Sobrang agresibo. Hindi pwedeng gambal ang tribo ng Longteng. At saka, ang lakas ng Kuimang. Sa kasalukuyang lakas ng host, hindi matatalo. Itong tribo, pangunahing nakatuon sa panghuli at pang-aagaw. Mukhang parang ako ay nakalipat sa pangunahing tribong ito. At ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng isang matibay na kalaban. Kahit na mayroon akong brutal na kasanayan sa paglinang ng katawan, hindi pa rin ako makakatapat. Anong gagawin ko kaya? Leader ng tribo. Ano ang nangyari? Ginoong pinuno. Kahapon, ang mga tao mula sa tribong Kuimang ay nagpadala ng mga espiya na nahuli ni Balang. Inutusan ko si Balang na palayain siya at sa kalihim na sinundan siya para tingnan kung nasaan ang kanilang base. Sa resulta, si Balang, yung malaking tanga, nahuli ng iba. Sila ang nagsabi sa akin na gusto nilang ipasa sa ating tribo ang karne ng rock salt beast, ang mga lutuan at pagkain. Saka lang nila ibabalik ang tao, ang dato ng Kuang tribo. Sila ang pinakamakapangyarihang tribo sa paligid at likas na mabangis. Tuwing taon ay umaatake sa mga tribo sa paligid. Ang mga tribo na sumalungat sa kanila ay lahat pinatay. Puno ng tribo. Sa tingin ko tayo, ibigay na lang natin ang mga palayok na iyon at ang karne ng saber-tooth tiger at asin mula sa bato sa kanila upang mapanatili ang ating kaligtasan. Ang mga bagay na ito ay mga bagay na kailangan ng ating tribo upang mabuhay. Kung ibibigay mo sa kanila, ano ang gagawin natin? Mas mabuti pang ibigay natin iyon. Ibalik si pangalawang pinuno ng Balang. Wala na ang mga bagay na iyon. Gagawa tayo ng iba. Pinuno Wang. Dapat tayong maging handa sa laban. Hindi tayo dapat makipagkompromiso. Kung susuko tayo at magbibigay ng tributo, sila pagkatapos, minsan ay pinapahirapan pa rin tayo. Pero kung tayo ay maghahanda, kahit na hindi natin sila matalo, maaari pa rin tayong pagsaluhan ang nararapat na kapalit. Ano ang mayroon tayo para labanan sila? Puno ng Wang. Si Balang ay isa sa ating tribo. Para rin sa ating tribo siya. Kaya siya nahuli ni Quile. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ngayon? Nakikinig ang mga tao sa ating tribo sa iyo. Kung gusto ng ating tribo na umunlad pa at maging mas malakas, kailangan nating patuloy na talunin ang iba't ibang malalakas na kaaway. Aaminin kong malakas ang tribong Kuiman, pero hindi matatalo. Kaya, ako ay naninindigan para sa paghahanda. Sa ganitong paraan, mas magiging mabuti ang buhay ng ating mga susunod na henerasyon. Kailangan nating manalo sa laban na ito. Noon, dahil sa sobrang pagkompromiso, mas lalo tayong nagkompromiso. Mas lalo namang umakyat ang kaaway sa ating league. Ngayon, dapat muna tayong maging malakas. Sa ganitong paraan, igagalang tayo ng kaaway. Ngayon, kailangan nating gumawa ng mga armas sa malaking sukat. Palakasin ang mga pader ng depensa. Bumuo ng mga bitag. Dagdagan ang ating depensa. Para sa lahat ng posibilidad na ang tribong Kuiman ay mapilit na kumilos. Magandang ideya ito. Ang aming tribo, lahat ay gawa sa nipa. Napakamahinang depensa. Madaling masunog ng kaaway. Bigyan ng apoy at sunugin.
Matandang pinuno. Alam mo ba kung aling tribo ang mas malakas sa laban dito sa paligid? Ang lakas ng laban maliban sa tribo ng Quile ay ang tribo ng bato ng oso ang pinakamalakas. Bukod dito, kailangan ko ring makipag-ugnayan sa tribo ng bato ng oso. Titingnan kung may balak silang makipag-alyansa. Sa kabuuan, ang tribo ng Quile ay hindi isang matigas na buto na mahirap nang atngatin. Gusto nating talunin siya. Tiyak na may paraan para dito. Sundin natin ang sinabi ng pinuno. Nasa panganib ang tribo. Ngayon, may dalawang pagpipilian ang host. Pumili. Aktibong labanan ang pagsalakay ng tribong Quili. Gantimpala, mga plano ng depensa. Pumili ng dalawa. Huwag makialam. Hayaan ang tribo na mabuhay o mamatay. Gantimpalaan ng tatlong matutulis na bato. Hindi kayang protektahan ang tribo. Anong silbi ng matutulis na bato para sa akin? Bilang pinuno. Siyempre, kailangan kong panagutan. Responsibilidad ng protektahan ang tribo. Sistema, pipiliin ko ang una. Na ipamahagi na ang mga depensa ng sistema. Ayos lang. Ngayon na mayroon tayong mga plano para sa depensa. Ang depensa ng ating tribo. Bagamat hindi ito kasing matibay ng bakal. Ngunit makakatulong ito na palakasin ang ilan. May bagong natuklasan akong mga madaling paraan ng pagtatanggol. Kung gagawin ninyo ayon sa sinabi ko, mas mapapalakas pa natin ang depensa ng ating tribo. Mas maganda rin ang paghahanda. Ganyan na lang ang lugar na ito. Hindi ako si Wang Chieftain. Nawawala ng sigla ang lahat. Ang ating paghahanda sa digmaan ay kakain ng maraming yaman na makakaapekto sa ating normal na buhay. At saka, mawawala ang mga yaman na ating pinagsikapan at magiging wala tayong anuman. Walang anuman. Sa palagay mo, kung hindi natin gagawin ito, kaya ba nating harangan ang pag-atake ng tribo ni Kuimang? Gusto mo bang maging bihag o maging nakatataas? Ikaw ang magpapasya. Kung gusto mong gawin iyon, manatili ka at magtrabaho ng mabuti. Kung ayaw mo, pwede kang umalis sa tribo. Pasensya na, punong tribo. Ako ang nagkulang sa pag-iisip. Kailangan nating agad na patatagin ang ating mga depensa. Agad na magpadala ng tao sa tribo ng mga bato. Makipag-ugnayan sa tribo ng asin. Makipag-alyansa sa kanila. At sabay-sabay nating labanan ang kalaban. Datu. Ako at si Lolo ang bahala dito. Ito ay para sa ating tribo. Isang laban ng karangalan. Lahat ng miyembro ng tribo natin. Gagawin ang lahat ng makakaya nila. CJ. At pagkatapos, dadalhin ko si Babu. Sa tribo ng Shiksayong. Makikipag-usap sila tungkol sa pakikipag-alyansa. Ekon, dalhin mo si Ilang. Dito, gagawa kayo ng armas. Palakasin natin ang depensa ng tribo natin. Siya ang pinuno ng mga tribo. Hindi kita bibigyan. Maghiwalay tayo at kumilos. Pinuno ng mga tribo. Ano ang dahilan ng pagpunta mo sa aming tribo? Mayroon bang nais kayong ipagkalakal? Pinuno ng mga bato, kami ay narito ngayon. Upang makipag-alyansa sa inyong tribong bato. Ang tribong Kuimang ay nagbabanta sa ating tribong Longteng. Naipasa natin ang lahat ng ating pagkain. Mga palayok, mga ligaw na karne, at asin mula sa bato. Ito ay talagang nais. Wawasakin ba ang aming tribo? Ito ay tungkol sa tribo ng Longteng. Ano ang kinalaman nito sa aming tribo ng Shiksong? Ayaw naming madamay. Kilala ang tribo ng Kuiman sa kanilang kalupitan at karahasan. Siguradong wala ng buhay kapag inistorbo sila. Magdasal na lang kayo para sa inyong kapakanan. Kami ay tribo ng Shiksong. Wala rin kayong magagawa. Puno ng bato. Alam ko na nag-aalala kayo. Ngunit ang tribo ng mga bato ay tiyak na. Nang aping din ang tribo ng Kuimang. Hindi ba't kaya nyo natiisin ang ganitong sama ng loob? At saka, ayaw nyo rin na may ganitong potensyal na banta na tribo sa paligid, di ba? Kailangan lang nating magkaisa para labanan ang kaaway. Dito natin makakamit ang pinakamainam na desisyon. Bukod dito, kami sa tribong Longteng. Kung mawawala tayo, ilang panahon pa kaya ang makatatagal ang tribo ng mga bato? Pangulo, sa tingin ko tama ang sinabi ng hari. Yung tribo ng Quili, ilang taon na tayong pinagnanakawan. Hindi naman tayo pwedeng palaging apihin, di ba? Shijuan, ikaw ay isa sa ating tribo. Bakit mo sila tinutulungan? Bumabaliktad ka sa amin, lalo na't ang batang ito ay mayabang. Hindi naman siya mukhang tumutulong sa atin. Sinasumpa niya ang ating tribong Shiksayong. Hindi mo ba narinig? Hindi ko kayo sinumpa. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Sabi ko na, ang lakas ng laban ng aming Dragon Tribe ay talagang maganda. Ano ang kakayahan sa laban ng inyong tribo? Pumunta sa Kuiman Tribe. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Sa inyong lakas, tiyak na papatay lang kayo. Sa kasalukuyan, ang host ay nahaharap sa mga tanong ng matatanda ng tribo ng bato. Pumili, magsikap para sa tiwala ng pinuno ng bato. Pumayag siya na makipag-alyansa sa host.
Gantimpalaan ng 5 piraso ng Blood Essence Pill na nagpapalakas ng lakas. Pumili. Baliwalain ang mga pagdududa. Lutasin ang problema sa karahasan. Gantimpalaan ng isang mabangis na tigre na sakyan. Gumamit ng karahasan upang labanan ang karahasan. Magiging mas malala lamang ang sitwasyon. Siyempre, pipiliin ko ang talino. Sistema. Pipiliin ko ang Key Blood Pill ay naipadala na sa espasyo ng sistema. Pakisuyong tingnan ito, host. Kunin ang Key Blood Pill. She Chieftain. Walang pakialam sa sitwasyon. Masisiguro ang inyong tribo ng bato na hindi mapagsasamantalahan. Sa pamamagitan nito, makipag-alyansa sa aming tribo ng dragon. At muli kayong makakapantay sa kanila. Ang pag-atras ay magdudulot lamang ng mas malala. Sabi nga, ang aming tribo ng dragon ay nawasak. Gaano pa katagal mag-exist ang inyong tribo ng mga batong leon? Ang aming tribo ng mga batong leon ay tunay na naatake ng tribo ng mga kwamang. Ngunit hindi kami nakipaglaban. Kaya ang sinabi ng Pangulo ay may katotohanan din. Maaaring rin kaming magkaisa. Kung ang tribo ng Longting ay mapuksa, ang susunod na mawawasak ay ang aming tribo ng Stonebeard, leader ng tribo. Muling pinag-isipan ko ng mabuti. Sa palagay ko, magagawa mo ang sinasabi mo. Nagpa siya akong makipag-alyansa. Nais ng leader na makipag-alyansa tayo sa nagkaisa ang tribo ng dragon. Kailangan natin ng mas maraming palayok. Asin ng bato at iba't ibang bagay. Bilang kapalit. CJ. Sang-ayon ako sa inyo. Mayroon akong 5 piraso na makakapagpataas ng lakas sa labanan. Papalunukin ang mga mandirigma ng inyong tribo. Agad silang magiging napakalakas. Dugo at enerhiya pill. Talagang makakapagpataas ito ng lakas sa laban. Tama. Ito ay isang karaniwang bagay. Huwag kaming lokohin. Karaniwan. Pagsisinungaling. Pinasubok mo ang mga mandirigma ng inyong tribo. Maya-maya makikita mo ang resulta. Ayo, subukan mo ito. Ayo, ang gamot na ito ay peke, di ba? Hindi siya dito para makipag-alyansa sa atin, di ba? Gusto lang niyang gawing target ang ating tribo ng mga bato. Para gamitin bilang target. Tatay, talagang maganda itong kiksudan. Puno ako ng malakas na lakas. Kayang-kaya kong tamaan ng isang suntok ang isang baka. Paano naman posible? Saan nanggaling itong Wang Chieftain na ito? Kiksudan. Ang lakas nito ay sobrang taas. Elder. Mayroon ka pa bang ibang tanong? Ayos lang. Dahil wala nang tanong ang mga elder. Makikipag-alyansa na tayo sa Dragon Racing Tribe. Kaya, Chief Wang, ano ang susunod nating gagawin? Tayo ng 2 tribo. Kailangan nating magsagawa ng simpleng pagsasanay sa magkasanib na depensa. Gayon, makakamit natin ang sapat na pagtutulungan. Mga mandirigma ng tribo ng Stonebeard. Susunod na laban natin sa tribo ng Kuimong. Nakaapekto ito sa ating tribo. Sa ating buhay at kamatayan. Kailangan nating mag-ensayo nito. Naiintindihan mo ba? Tara na, umalis na tayo. Tribong Longting. Matandang punong barangay. Nakipag-ugnayan na kami sa punong tribo ng Batong Tupa. Nakapagkasundo na kami. Sama-samang labanan ang kaaway. Salamat kay Alcalde Shai na makasama ang aming tribo sa paglaban sa tribong Kuiman. Ang aming tribo ay nakaranas din ng pang-aabuso mula sa tribong Kuiman. Kailangan nating magkaisa sa pagkakataong ito. Hindi na natin dapat maranasan pa ang ganitong paghihirap. Ulitin pa. Tama. Magaling ang sabi ng punong bato. Mabilis ang takbo ng panahon. Ang tribo ng Kuimong, malaki ang posibilidad na agad silang susugod sa atin. Kaya kailangan nating maghanda. Lakas ng labanan ng 2 tribo. Iyon ay ang ating 2 tribo. Kailangan ng sama-samang pagsasanay sa depensa upang mapabuti ang ating pagtutulungan at kakayahang makipaglaban. Ang 2 tribo ay magpapadala ng isang tao upang bumuo ng bagong koponan. Lumabas si Akon. Lumabas si Shihai. Kayo ni Akon ay magka-team. Sige, mag-umpisa na tayo ng ensayo. Dalhin ang pinakaginagamit ninyong armas. Maghanda na. Naalala niyo pa ba yung mga itinuturo ko noon? Na mga teknik sa pakikipaglaban. Ngayon ay opisyal na nagsimula ang pagsasanay. Anong ibig sabihin nito? Marunong ka bang makipaglaban? Mukhang hindi kayo talaga nandito para makipagtulungan. Nandito kayo para manggulo. Ikaw ang hindi nakikipagtulungan ng maayos sa akin. Mayroon ka pang reklamo. Kasama kita sa pagsasanay. Naaawa na ako. Hinaan ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ka makasabay sa ritmo ko. Pero may audacity kang sabihin na ako. Huwag kang magpasikat. Kahit na hindi ka nakikipagtulungan sa akin. Anong nangyayari sa inyo? Dumating ako para tumulong sa inyo. Hinalikan mo pa nga ako. Tama na ang practice.
Ang practice natin ay laban. Paano ka magpa-practice kung hindi ka man mananakit? Walang kwenta ka talaga. Kasama kayo sa Stonebear team. Ang hassle talaga. Chief, tara na, umalis na tayo. Hindi kami tinatanggap ng tribo ng dragon. Puno ng mga datu. Paano mo nakikita ang solusyon dito? Kung hindi ito masosolusyonan, hindi maipagpapatuloy ang pagsasanay. Datu Shy, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa ganitong mga bagay? Talagang madali itong solusyonan. Kakabuo lang nila ng grupo. Hindi pa sila sanay sa isa't isa. Normal lang na walang pagkakaintindihan. At saka may mga hindi pagkakaunawaan sila na maaaring mangyari. Maaari rin itong maunawaan. Mga kaibigan, alam kong bawat isa sa inyo ay may sama ng loob. Pero tayo ay isang buong. Kung malaman ng tribo ni Kuimang na may tago tayong depensa, kahit gaano pa katibay ang depensa natin, ay maaaring mabagsak nila. Sa oras na iyon, sila ay susugod sa tao, sa aming tribo. Sunugin, patayin at saksakin. Walang masamang ginagawa, pinapatay ang aming mga kababayan, mga babae, at mga bata. Pagdating ng panahon, kayo ay tanging makakakita lang, habang pinapanood silang mamatay. Pagdating ng panahon, sila ay atake sa ating tribo. Magbuburnay, mang-raid. Walang pinipili, walang awa. Papatayin nila ang ating mga kababayan, mga babae at mga bata. Pagdating ng panahon, magkakaroon kayo ng walang magagawa. Nakikitang lang kayong. Tama ang sabi ng pinuno. Kailangan lang talaga nating magkaisa para mapagtagumpayan sila. Ang pagkakaisa laban sa kaaway. Doon lang tayo magkakaroon ng lakas. Dapat gawin. Walang ibang mahalaga. Puno ng Wang, yung sinabi mo kanina, talagang nakaapekto sa akin. Kaninang nagkamali ako. Ngayon ay makakasama ko si Kuan na kapatid. Papalayasin ang tribo ng Kuimang. Tama, Aling Wang. Tayo ay naging mababaw. Para sa ating pamilya, handa tayong makipaglaban ng todo. Talunin ang tribong Kuiman. CJ, kaya't ipagpatuloy natin ang pagsasanay. Aling Wang. Masamang balita, ang tribong Kuimang ay papunta na sa ating tribo. Tingnan mo ang lakas ng kanilang pagdating. Mukhang nais nilang umatake sa atin. Pangulo, ikaw na ang magsalita. Ano ang dapat nating gawin upang mapaalis ang tribong Kuimang? Siya ang pinuno. Susunod kami sa iyo. Ayos. Salamat sa inyong pagtitiwala sa akin. Ngayon ay ayusin ko na ang mga plano para sa atake at depensa. Shihai, Alaynan, sumama ka sa aming pangkat ng mga ngaso. Dalhin mo ang aming bagong gawa na pana at pana. Sakupin ang mataas na lugar. Gumamit bilang tagapagpataw ng saksak. Shifeng, sumama ka sa natitirang mga katutubo namin. Magkubli sa mga bitag na nauna naming inihukay. Patayin ang kaaway. Ang natitirang tao. Harapin ang kaaway ng direkta. Tara na at lumaban. Tingnan ang lakas ng pinuno. Mayroon siyang mahusay na kakayahan sa pamumuno. Kahit na malakas ang tribo ng Kuiman. Ngunit ito ay may balak. May planong estratehiya upang talunin ang tribong Kuimang. Oras na lang ang kailangan. O, punong datu. Kahit anong gawin ng inyong tribo, kayo ay matatalo. Mas mabuti pang sumuko na ngayon. Maging alipin ng aming tribo. Sa pinakamababa, mas mabuti nang mabuhay kahit nasa hirap. Aaminin ko. Talagang malakas ang inyong tribong Kuimang. Ngunit, dahil naglakas loob kayong umatake sa amin. Siyempre, handa rin kaming lumaban. Hindi kami natatakot kahit kauntiman. Kahit mamatay pa. Ipapahamak ko kayo. Talagang ang kapal ng mukha mo. Di ko alam kung saan nanggagaling ang lakas nyo. Para makipaglaban sa amin. Kung ayaw kayong makipagkasundo, pipilitin kitang magpasuko at sumuko. Ang mga mandirigma ng tribong Kuimang ay umatake. Mga mandirigma ng Dragon Tension Stonebear. Umatake. Paano pwedeng mangyari ito? Ang lakas ng laban ng tribong Dragon Tension. Kailan naging ganito kalakas? Hindi ito totoo. Ang mga mandirigma ng aming tribo, lahat ng laban ay napakalakas. Paano naman maaaring matalo kayo mga talunan sa maliit na tribo? Ninyo, akala mo na ang mga mandirigma ng tribo ni Kuimong ay hindi matatalo. Basta't makipagsanib tayo sa tribo ni Stonebear. Kahit gaano pa kayo kalakas, tatalunin pa rin namin kayo. Maghintay ka lang. Babalik ako ngayon para i-report sa aming pinuno. Sigurado kayong mamamatay. Magandang taktika mo, Aling Wang. Natalo mo ang tribong Kuimang na napakalakas. Hindi ko kayang isipin iyon. Ang mga ito ay mga pangunahin lang na grupo ng tribo ng Kuimang. Sila ay nagpapanggap lang na susugod. Ang tunay na matinding laban, nasa likod. Kailangan nating magmadali sa paghahanda. Yuchang, nabigo ang ating pagsubok na atake. Lahat ng mga mandirigma na dinala ko ay namatay. Ano? Lahat sila ay patay. Ano nang nangyari, pinuno? Yung tribo nila ang Dragon Racing. Maliit lang na tribo. Paano sila nagkaroon ng ganitong lakas sa laban? Yung tinatawag na si Alkalde Wang.
Mukhang alam na niya ito ng maaga. Naghanda na ng mga bitag para sa mga archer. Lahat ng mga mandirigma na dinala ko ay pinatay nila. Talagang nakakasuklam. Naglakas loob silang pumatay sa mga mandirigma ng tribong Kuimang. Akala nila ako'y isang pinuno. Hindi ko sila kayang patayin. CJ, dalhin mo sa akin ang mga tao ng Dragon Racing Tribe. Hep. Itay, kung ganun, mukhang may kakayahan ang hepe ng mga hari na ito. Dapat ba nating huwag siyang patayin muna? Gawin siyang alipin natin. Pinatay niya ang ating mandirigma. Patayin ko siya. Ialay ang ating mga namatay na mandirigma. Tumayo ng maayos. Anong ibig sabihin nito? Papalayain mo ba ako? Gusto kong makita mo mismo. Kami ang Kuimang. Paano namin kayo pinuksa? Mga Dragon Rising Tribe. Ano ang ibig ninyong sabihin sa mga salitang ito? Hindi ba't nagpadala na kayo ng tao para hanapin ang aming pinuno? Ano ang nangyayari? Kayo, mga Dragon Racing Tribe. Nakatagpo kami ng maraming mga mandirigma. Sa pagkakataong ito, kami ay magtataguyod ng buong atake. Wawasakin kayo. Anong tinatawanan mo, gago? Tinutukso ko. Kayo sa tribong Kuiman. Hindi kayo kasing galing ng mga sabi-sabi. Napakalakas. Ikaw, ang ipinadala ko kanina ay mga karaniwang mandirigma. Susunod, magpapadala tayo ng mga piling mandirigma sa labanan. Sa pagkakataong ito, tiyak na mawawasak ang inyong tribong Dragon Racing. Aling tribo ang tiyak na mawawasak? Hindi pa sigurado. Tawagin ang mga mandirigma. Lahat ay lumaban. Ano ang plano ng pinuno para sa laban na ito? Mayroon ka bang mga plano? Lumabas ang sistemang pagpili ng Diyos. Ang tribo ng host ay makakaranas ng malawakang pag-atake. Si Quilla ng tribo ng Kuimang ay dinala ang mga elite na mandirigma patungo sa pag-atake sa tribo ng Longteng. Mayroon ng dalawang pagpipilian. Pumili. Harapin ng host ang pag-atake. Gantimpala, ikatlong antas ng barbaric body refinement technique. Pangalawang pagpipilian. Sumuko ang host. Gantimpala, tatlong magagandang babae. Sumuko. Tanging ang mga mahihina at walang kakayahan ang pipiliing sumuko. Bakit ako susuko para sa tatlong magagandang babae? At magiging duwag. Saka, ang tunay na mandirigma ay tiyak na haharapin ang laban. Sistema, haharapin ko ang pag-atake. Napakabuti. Sa pagkakaroon ng ikatlong antas ng barbaric body refinement technique, mas mataas ang posibilidad na talunin si Quilly. Puno ng Wang, yung mga pinatay natin kanina, ay isang karaniwang mandirigma ng tribong Kuimang. Susunod, ang ating haharapin ay ang kanilang mga mandirigma na may mataas na lakas. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong tumakas ngayon? At iwanan ang kaaway ng isang walang tao na lungsod? Buwisit, ang laban na ito ay tungkol sa karangalan ng aming tribo ng Dragon 10. Sino mang magtatangkang tumakas sa laban ay haharap sa batas ng tribo. Noon, nakikipagkasundo tayo. Pero ang nakukuha natin ay palaging pang-aapi. Ngayon, kailangang buong puso tayong makipaglaban. Hindi dahil sa kanilang kamatayan. Kaya tayo'y mamamatay. Matanda na ako. Kung mamatay ako, panalo na ako. Ang matandang pinuno ay may ganitong diwa. Talagang hinahangaan kita. Sa laban na ito, kailangan nating lahat ay magsikap upang magkaroon tayo ng pag-asa na talunin ang kaaway. Ano ang susunod? Anong plano ng pinuno Wang? Ito ang unang hakbang. Si Jimin ay kasama ang mga kababaihan at matatanda ng tribo na responsable sa logistics. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Gagawin ko ang lahat para sa logistics at tulong. Lahat ng kababaihan at matatanda ng tribong Longteng. Kukunin ko ang lahat. Ikalawang hakbang. Kailangan nating umasa sa mga estruktura at sa mga pana para sa depensa. Ubusin ang kaaway mula sa malayo. Pangunahing puwersa ng tribong Kuiman. Maaaring makalusot sila sa ilang bahagi ng mga bitag. Walang takot sila sa kamatayan. Tinatangka nilang makipag-away hanggang sa huling patak ng dugo. Kaya, magiging matindi ang labanan na ito. Leader ng tribo. Nakapagdesisyon na kami. Ipaglaban hanggang sa huli ang aming tribo. Basta't silang tumulak, hindi na sila makakauwi pa. Kahit na mabasag ang depensa, kailangan pa rin nating buong pusong labanan ang kalaban. Leader ng tribo. Ano ang ikatlong hakbang? Yung ikatlong hakbang ay ang pakikipaglaban sa mga elite na mandirigma ng tribo ni Kwamong. Sa isang malapitang labanan. Malapitan na laban. Bilang bagong pinuno ng tribo ng Dragon Racing. Siyempre, ako ang mauna. At lalaban ako. Sa pinuno ng tribo ng Kuimang, si Quilly. Si Shai, ang pinuno. Ikaw ang mangunguna sa utos. Habang ang iba sa ating mga tao ay lumalaban. Dahil magkaalyado tayo. Gusto kong makipaglaban kasama mo. Chief, ganito ang sinasabi mo. Lubos na akong nagpapasalamat. Pero sa kasalukuyan, ang tribo natin. Kailangan pa rin ang matandang lider mo. Quillia, ako na lang ang bahala dito. Sa kabila nito, kaya ko pa rin ang laban. Sige na, susunod ako sa utos mo. Ikaw ang pangulo ng tribo ng Longteng. Lahat ng mga mandirigma na ipinadala ko ay pinatay ninyo. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin.
Kung hindi, sasakupin ko ang tribo ng Longting ngayon din. Ano ang gusto mong sabihin? Kayo ang unang umatake sa aming tribo. Kami ay nagdepensa lamang. Pinapayagan lamang ang inyong tribo na mang-aping ng iba. Hindi pinapayagan ang ibang tribo na pumatay sa inyo. Anong klaseng bobo na luhika yan? Dahil dito, kayo ang tribo ng Dragon Rising. Pumili ng sariling pagkawasak. Kaya't ngayong araw, wawasakin ko kayo. CJ, kaya't gusto kong makita ng mabuti kung gaano kahirap ang mga regular na tropa ng inyong kuimang. Talaga bang matigas na buto? CJ, sino ang mauuna? Hala! Ako na lang ang pupunta. Magpakamatay ka. CJ! Matanda na pinuno. Mga bata, pasok na. Ama! Pinatay mo ang tatay ko. Papatayin kita. Lolo! Bakit mo ako iniwan? Umalis ka na lang. Jaimin! Ang iyong lolo ay nag-alay para sa tribo. Pinatay ko rin ang ama at anak na Quili. Naghiganti na siya, pero wala na akong lolo sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin? Kahit na wala na ang iyong lolo, pero sana'y maniwala ka sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Patay na ang mag-amang Quili. Ang paligid natin, nakarecover na ng katahimikan. Ang mga maliliit na tribo sa paligid, nakarecover na rin ng kapayapaan. Pero hindi ko inasahan na maraming mga kababayan ang nagbuwis ng buhay. Ikaw, para protektahan ang ating tribo. Marami kang isinakripisyo. Ang mga tagapag-alaga ng aming tribo. Lahat ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Jimen, pakiramdam mo ang lungkot. Pinuno ng bato. Salamat sa iyo. Sa laban na ito, marami ka ring nasaktan ng mga mandirigma. Sa laban na ito, kahit na marami tayong nawala ng mga mandirigma. Pero, natalo natin si Quili ng magkasama. Ngayon, tungkol sa mga natitirang tao mula sa tribo ni Kuimang. Paano natin sila haharapin? Sa susunod, kailangan nating gamutin ang mga sugatan. Maglilinis tayo ng larangan ng labanan. Suriin ang mga nakuha. Itong mga bihag. Ayaw ko munang patayin. Puno ng mga hari. Itong mga tao ng Kuimang na tribo ay mga malupit na individual. Hindi natin sila papatayin. Mananatili sila sa ating tribo. Isang potensyal na banta ito. Kailangan mong patawarin sila. Hindi rin ako sang-ayon. Ang kuya ko ang pinatay nila. Yung galit na iyan. Hindi ko matanggap. Pangulo ng tribo. Mga kalaban sa labas ng tribo. Nawala na natin ang lahat. Sa tingin ko, hindi natin dapat patayin ang mga bihag na ito. Kahit na sila ay mga tao ng tribong Kuimang. Ngunit sila ay mga mandirigma ng tribo. Sa tingin ko, dapat natin silang panatilihin. Palakasin ang ating tribo. Sabi ni Balang tumama sa puso ko. Sa wakas, ang namuno sa laban na ito. Sila ay sinakwili, kung maaasim sila sa atin. Maging pinakamalakas na mandirigma ng ating tribo. Lumabas ang sistema ng Diyos na pagpipilian. Pumili, isama ang mga elitel na mandirigma ng Kuimang na tribo, 15 tao. Gantimpala, 100 piraso ng mataas na antas na gamot sa medisina. Pumili ng 2. Patayin silang lahat. Gantimpala, prestihiyo ng host sa tribo. Tataas ng 20%. Itong 15 tao ay sumusunod lamang sa utos ni Quirly. Ngayon, patay na si Quirly. Kung bibigyan ko sila ng pagkakataon, hindi lamang ito magdadala ng 15. Malakas na kakayahang makipaglaban para sa aking lahi, kundi makakapagpakatatag din sila sa akin. Ang tanging mahirap na bahagi ay ang maghanap ng paraan upang mapakalma ang aking mga kababayan. Sistema. Pipiliin ko ang unang opsyon. Mataas na antas ng medikal na gamot. Ipinamahagi na sa sistema. Mangyaring tingnan ito, host. May gantimpala mula sa sistema. Ang gamot na ito sa medisina ay may paraan upang iligtas ang mas maraming buhay. Mamaya, ibibigay ko ang mataas na antas ng gamot na ito. Ibinigay kay Jimmy ng tribo. Sa tingin ko, tama ang sinabi ng pinuno. Kung nais nating umunlad ang tribo at maging malakas, kailangan nating isaalang-alang ang lahat. Kung tayo ay mabubulag ng galit, ihinto tayo sa pag-unlad. Hindi ba tulad ng trahedyang nangyari ngayon? Hindi pa ba sapat? Tama ang sinabi ni Aling Bato. Basta't ang mga bihag na ito ay handang sumama sa amin. Handa kaming isantabi ang galit. Kasama sila sa pagprotekta sa tribo ng dragon. Puno, sabihin mo, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Wala na kaming ibang reklamo. Yung sinabi ko kanina, siguradong narinig nyo rin, di ba? Ako ang pumatay sa iyong pinuno. Kung gusto niyong maghiganti,
Pwedeng-pwede kayong lumapit sa akin anumang oras. Pero, meron pa rin akong dalawang pagpipilian para sa inyo. Sumali kayo sa amin. Manatiling tapat ng buong puso. Ipapadala kita sa kamatayan. Handa kaming sumali sa tribo ng Dragon Tenga. Mas marami pa kaysa sa inaasahan ko. Magandang desisyon ang sumali sa tribo ng Dragon Tenga. Sa pagtanggap ng mga mandirigmang ito, ang lakas ng ating Longting tribo ay lumakas ng husto. Kung ganon, mula ngayon, kayo na ang mga tao ng Longting tribo ko. Magpahinga na kayong lahat. Sistema, nasaan ang aking mataas na gamot? Ibigay mo na. Jaimin, mayroon pa bang nais ipagawa? Ano ito? Ito ay mga tabletang gamot na ginawa ko para sa mga sugat at sakit. Ibigay mo ito sa mga nasugatang tao sa ating tribo. Pagsamahin nila, agad silang gagaling. CJ, tiyak na ibibigay ko sa mga sugatang pasyente ang karangalan ng pinuno. Sa laban na ito, ang kredibilidad ni pinuno sa tribo ng Dragon Rising ay naabot ang rurok. Pagkatapos nito, ang tribo ng Dragon Rising magiging pinakamakapangyarihang tribo sa lupain na ito. Ang pinuno ng tribo, at hindi lamang kahanga-hanga ang kanyang lakas sa labanan. Magaling din siya sa medisina. Marunong din siyang manghuli at gumawa ng mga palayo. Sino ang hindi rerespetuhin ng ganitong uri ng pinuno? Ganito ang pinuno ng tribo. Mayroon akong isang hindi ka nais-nais na pakiusap. Ako. Si Chief Shai. Kaming lahat ay magkaalyado. Ano ang maitutulong? Sabihin mo lang, kami sa tribong Shixiong ay handang sumali sa inyong tribong Longteng. Hindi isang alyansa. Puno ng bato. Kaming lahat ay mga kasama sa laban. O mas malapit na alyansa. Bakit mayroon ka pang ganitong iniisip? Ganito kasi yun. Sinasabi ko ito. Medyo walang ingat. Ngunit ito rin ay para sa kabutihan ng ating tribo. Tingnan mo si Punong Wang. Napakaastig ng kanyang lakas sa laban. Marunong siyang gumawa ng mga palayok. At marunong din siyang manghuli. Magaling din siya sa medisina. Kaya nga ako. Ganito pala iyon. Medyo may ideya pa rin ang leader ng bato na ito. Sa huli, ang kakayahan ko ay labis na humanga sa kanya. Nais niyang sumali upang makakuha ng mas maraming yaman ng tribo. Kung ganyan ang sabi mo, sang-ayon ako. Simula ngayon, buhawi ng bato, formal na sumali sa buhawi ng dragon. At ang posisyon ng pinuno ng bato ay naging katulad ng kay Balang. Naging pangalawang pinuno. Tayo magpalakpakan para kay pangalawang pinuno ng bato. Mula ngayon, tayo sa buhawi ng dragon. Maraming tao ang sumali. Kaya, tayo ay malapit ng harapin ang problema ng kakulangan sa pagkain at karne ng hayop. Kaya kailangan nating ipagpatuloy ang pangangaso. Ipagpatuloy ang pag-unlad ng livestock at pagsasaka. Tanging sa ganitong paraan, makakamit natin ang nang hindi nagugutom, mag-explore ng mas malalayong lugar, maghanap ng mas maraming yaman. Puno ng tribo. Sang-ayon ako sa sinasabi mo. Ngayon, pakibigay na sa amin ang misyon. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng isa pang misyon. Akon at Alang. Kayo ang mga ngasiwa sa pangangaso ng mga baboy ramo at mga kambing, mga usa at iba pang maliliit na hayop. Gamitin ang mga kasanayang itinuro ko sa inyo. Sa hinaharap, ang karne ng hayop sa ating tribo ay kayo ang magiging responsable. Ito ay si Aling Datu. Tiyakin ang pagtapos ng misyon. Tara, maghahanap tayo ng pagkain. Jaimin, ikaw ang bahala sa pagtatanim ng mga butil. Tiyakin na hindi maubos ang pagkain ng ating tribo. Sige, tiyak na matatapos ko ang misyon. Bawalan, tawagin si Baliopard. Kasama ko. Tuklasin ang mas malalayong lugar. Sige, Pangulo ng Kaharian. Nais kong sumama kay Ibao. Sa pagtuklas ng bagong sibilisasyon, makikipagtulungan ang iba pang tribo sa atin. Oy, Pangulo ng Kaharian, wala pa akong naitalagang gawain. Bise-Kapitan ng Bato, ang iyong tungkulin ay protektahan ang buong tribo. May karapatan ka na pamunuan ang sinuman sa tribo. Ako. Natatakot ako na baka magkamali ako. Magaling ka nang gumawa sa dati mong tribo. Dito rin magagawa mo ng maayos. CJ, salamat sa tiwala nila Kanwang. Kahit pamamatay na ako sa pagbubuno na ito, gagawin ko ang lahat para mapanatili ang kaligtasan ng ating tribo. Yung mga nagpapahirap sa ating tribo. Ngayon ay lalabas tayo para maghanap ng bagong lugar. Maaaring may mga hindi pa natin alam na panganib. Natatakot ba kayo? Hindi kami natatakot. Tanging kapag naranasan namin ang mga hindi alam na panganib, malalaman namin kung ang aming tribo ay atrasado. Tanging sa pamamagitan ng mga panganib na ito, maaari naming palakasin ang aming tribo. Tama ang sinabi ng kuya. Kung sakaling may bagong matuklasan ngayon, sa ekspedisyon na ito, magpapatuloy tayo sa paglakbay papuntang kanluran. Huminto kayo. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa aming tribo? Kayo ba ay mga mangangaso mula sa tribo ng cheetah? Isang spiya na ipinadala. Anong tribo ito? Yung suot nilang damit ay gawa sa abaka, at ang sandata nila ay gawa sa bakal. Kami ay mula sa Upland Longting tribo. Hindi kami mga mangangaso ng cheetah.
Mga espiya na ipinadala. Pinuno, nakikita ko na nagsisinungaling sila. Dapat silang hulihin at parusahan ng mahigpit. Saka lang kami magsasabi ng totoo. Kunin silang lahat. Ibalik sa tribo para ipasa sa pinuno. Aba, hepe. Wala kaming masamang intensyon. Kami ay mula sa tribong Longteng. Nais lang naming tuklasin ang bagong mundo. Hindi namin guguluhin ang iyong buhay. Aalis na tayo ngayon. Huminto ka. Pinayagan ko ba kayong umalis? Tungkol sa kung kayo ay mga espiya. Hintayin natin na matapos ang aming investigasyon. Ngayon, sumama kayo sa amin pabalik sa tribo. Makikita ang pinuno. Ginoong pinuno, kailangan ba nating kumilos? Kapag pumasok na tayo sa kanilang tribo, medyo mahirap nang makalabas. Hindi na kailangan. Tingnan mo ang kanilang suot at gamit. Lahat iyon ay bakal. Ano ang pinatutunayan nito? Pinatutunayan nitong mas maganda ang sa kanila. Mas mataas ang antas ng kanilang sibilisasyon. At saka, kakapasok lang natin sa estrangherong lugar na ito. May nangyaring alitan. Hindi ito matalinong desisyon. Tandaan mo, hanggang hindi ito kinakailangan. Huwag kang makikipag-away. Naiintindihan ko, pinuno. Ang pinuno na ito. Kami ng mga kapatid, ay talagang gustong sumama sa iyo pabalik sa tribo. Huwag mong tingnan ako ng ganitong. May pagdududa. Talaga namang hindi kami. Mga espiya ng tribong Cheetah. Tenkay. Sino sila? Pinuno. Kakaibang kilos nila. Palagi silang naglilibot sa aming pinagkukunan ng tubig. Malaki ang posibilidad na ipinadala sila ng mga mangangaso mula sa tribo ng mga Cheetah. Kaya dinala ko sila dito. Mangyaring parusahan ng mahigpit ang mga pinuno. Tingnan ang kanilang pananamit. Hindi ito akma sa tribo ng mga leopardo. At mukhang hindi rin ang pinunong ito ay mula sa tribo ng mga leopardo. Maaaring nagkamali sila ng lugar. Tianhai, pakalmahin mo na sila lahat. Itong pinuno, 2 pangungusap lang. Ay nagtanggal na sa ating pagdududa. Sa ating mga espiya. Ang talino niya talaga. Pero tama ang sinabi niya. Tama ang pinuno. Hindi tayo mga espiya ng tribo ng Cheetah. Tayo ay mga tribo ng Dragon's Rise. Dito, nagkamali tayo ng daan. Hindi dapat pakawalan ng pinuno ang mga ito. Ang kaaway ay magaling sa pagpapanggap. Hindi tayo dapat malinlang ng kanilang anyo. Iminumungkahi kung gumamit tayo ng torture sa kanila para makasagot sila ng totoo. Pinuno ng Tianhai, pakiramdam ko, hindi sila mukhang masama. Huwag mo na silang pagbintangan. Pero kahit na hindi sila mga espiya, hindi rin naman basta-basta ang layunin nila dito. Mga tao mula sa tribo ng Longteng. Bakit kayo nandito sa amin? Sa amin kasi mahirap. Gusto naming mag-imbestiga. Mas mataas na antas ng sibilisadong tribo. Tingnan mo ang suot ninyo. Yung gamit ninyo, mas mataas pa sa atin. Kaya nga, gusto naming matuto ng mga bagong teknolohiya. Ah, ganun pala. Anak. Bilisan mo. Ginoo. Puno. Sobrang malalim ng lason sa ginang. Hindi pa natatanggal ang lason. Ngayon, malubha na ang sakit. Hindi na siya tatagal. Lumabas ang sistema ng pagpili sa antas ng Diyos. Pumili, para sa paggamot ng makamandag na ahas. Asawa ng pinuno ng tribo ng Langit Agila. Isang gantimpala na serum laban sa lason. Piliin ang dalawa. Manood na lang habang namamatay ang asawa ng pinuno. Isang gantimpala na serum ng makamandag na ahas. Pumunta ako sa tribo ng Langit Agila upang matuto. Siyempre, kailangan magpakita tayo ng kaunting sinseridad. Bukod pa rito, hindi ko style ang hindi pagtulong sa oras ng kagipitan. Sistema, pipiliin ko ang unang opsyon. Ang serum na panglunas ay naipadala na sa sistema. Pakicheck na lang po ng host. May bonus mula sa sistema. Ang serbisyong ito ng antidote ay hindi lamang makakapagligtas sa asawa ng pinuno, kundi makakakuha rin ng tiwala ng pinuno. Pagkatapos ay makakakuha ng ilang magagandang palayok at mga produktong gawa sa abaka, mga kagamitan sa bakal o tanso. Ang paglalakbay na ito patungong kanluran ay hindi magiging sayang. Maaari akong magligtas. Maaari kang magligtas. Ikaw, isang tao mula sa maliit na tribo. Marunong ka ng medisina. Talagang nakakatawa. Ano ang alam mo? Mataas ang kaalaman ng aming pinuno sa medisina. Nakapagpagaling siya ng marami sa aming mga kababayan. Hindi talaga magaling ang mga mangkukulam nyo. Tumahimik ka na. Huwag mong iginagalang ang aming mangkukulam. Ngayon, ang asawa ng iyong pinuno ay nakain ng makamandag na ahas. Ang oras ng pagligtas mula sa laso ng ahas ay ilang oras lang. Kung magpapabagal pa kayo, maging ang mga Diyos ay mahihirapang iligtas ito. Maaari mong subukan. Ngunit kung hindi mo kayang iligtas ang asawa ng pinuno, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Talagang kaya mong iligtas ang aking ina. Kaya kong iligtas ang asawa ng inyong pinuno. Kung kaya mong iligtas ang aking ina, papayagan ko kayong umalis. Bibigyan pa namin kayo ng pinakamahalagang mineral ng tribo namin at ang teknolohiya sa paggawa ng abaka. Binibini. Ako ang manghula at manggagamot ng tribo ng Langit Igle. Kilala ng lahat ang aking kakayahan sa medisina. Sino mang hindi ko mailigtas, walang sinuman ang makakatulong.
Kung magagawa mong makatulong, sabihin mo lang. Tumahimik ka na lang. Pero, Ginoo o Ginang, gamit mo ang medikal na kasanayan ng ibang tao. Kung ang medikal na kasanayan niya ay peke, ibig sabihin, nilalapastangan mo ang alaala ng Ginang. Iyan ay isang malaking paggalang na labag sa tama. Paano mo nalaman na peke ang aking medisina? Napanlilin lang ito. Hindi mo pa naman nasubukan. Baka sakaling magaling talaga ako. At sakto na makapagligtas ng iyong asawa, ang aming pinuno. Kung magagawang mailigtas ang aming asawa, bababa ako sa harap mo at humingi ng tawad. Ituturo kita bilang guru. CJ, mayroon ka bang paraan para iligtas ang aking asawa? Walang bisa ang mga espesyal na halamang gamot. Ito ay mga pildoras na ginawa ko para sa pagkalason. Partikular na para sa lason ng ahas. Papasukin mo ang iyong asawa nito. Agad siyang magigising. Puno, gamitin mo ang hindi kilalang pil na ito. Tumahimik ka. Inay, sa wakas, nagising ka. Inay. Ginoo, sa wakas, nagising ka. Akala ko hindi na kita makikita. Sa buong buhay ko. Grabe, ang galing ng antidote na ito. Talagang nailigtas niya ang asawa ng pinuno. Ito ay ipinagbabawal ng mangkukulam na parusahan ng kamatayan. Pero nailigtas siya ng isang tao. Paano niya ipapaliwanag ito sa pinuno? Mukhang ang pinuno ng tribo ng Longteng ay medyo may alam din pala. Paano pwedeng mangyari yan? Ganito ka makapangyarihan ang kanyang bola. Kahit ang espesyal kong inihandang na halamang gamot ay hindi epektibo. Paano niya nagawang gawin? Itong pil na ito pang detox. Dr. Chayan, pinayagan kitang umalis, di ba? Ako ang pinuno, hindi ako magaling sa medisina. Hindi ko nailigtas ang kanyang asawa. Wala na akong karapatang manatili dito. Doktor, magpasalamat ka sa kanya. Umalis na tayo. Ako ang pinuno. Pasensya na. Ako ang nagduda sa iyong kasanayan sa medisina. Patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala, doktora. Magaling ka pa rin sa medisina. Pero yung gamot kong pang-detox, gumamit ako ng espesyal na halamang gamot. Seryoso ang paraan ng pag-inom ng gamot. Naiintindihan ko na. Ikaw ang pinuno ng tribo ng Longteng. Niligtas mo ang aking asawa. Anong gusto mong makuha? Lahat ng gusto mo ay maibibigay ko. Lahat ng kondisyong binanggit ko kanina. Pwede mong kunin. Mayroon ba kayong mga artesano? Mga isda o kultura at teknolohiya ay pwede rin. Kayanhay, pumunta ka at ihanda ang mga bagay na kailangan ng ating tagapagligtas. Para sa kanya. Siya ay pinuno. Si Wang Yuzhang. Ang mga bagay na kailangan mo ay nakalagay na sa bag para sa iyo. Sa hinaharap ang ating dalawang tribo. Maari tayong makipag-ugnayan ng normal. Maaari rin tayong makipagkalakalan ng kahit anong bagay. Salamat, pinuno. Sige, aalis na ako. Tatay, gusto kong bisitahin siya sa mga susunod na araw. Interesado ako sa kanilang tribo. CJ, sasama ako sa iyo pagdating ng panahon. CJ. Pumalikan na kayo, Aling Wang. Sa pagkakataong ito, hindi lang kami nakatagpo ng panganib. Nakatagpo rin kami ng isang tribo ng mga agila. Sila ay isang tribo na may napakataas na antas ng sibilisasyon. Sila ay nakasuot ng mga produktong gawa sa linen. Ang gamit nila ay mga kagamitang bakal. Kaya talagang napakaliit natin. Kung nais nating maging malakas, kailangan nating matutunan ang mga bagong teknolohiya. Kaya pala ganito ang mundo sa labas. Ang bilis ng pag-unlad. Puno ng Wang. Sa hinaharap, anuman ang gawin natin, susunod kami sa iyo. Balak kong makipag-alyansa sa tribo ng langit na agila. Gamitin ang kanilang teknolohiya upang paunlarin ang ating tribo ng dragon na lumilipad. Magpatuloy tayo sa pagtukla sa kanluran.